Education, education. Ating saluhin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Para sa paligay nyo, para sa paligay nyo, para sa paligay nyo. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Ricky Girl! Mas maganda ka pa sa umaga, Pati. Mukhang nakakumpleto mong tulog mo. Lahat tayo talaga medyo nakapahinga. Kamusta mga bakasyonista? Diba? O, diba? Back to work. Marami na po ay nagbabalikan. Kanina nung papunta ako dito, yung mga bus terminal, ayan, puno medyo, medyo nagsisiksikan. So mukhang maraming bus na bumabalik. Tapos marami yata mga estudyante wala nang pasok. So, kasi summer na. Summer break na nila. Wow. So, ayan, sila po ay nakahiga, nakakapag-gising ng mas late, kumakain ng masarap na almusal na handa ni nanay. Oo, nakakapagpuyat konti ngayon. Nakakapagpuyat ng konti. Pero huwag mo kayo masyado magbabad sa inyong mga cellphone, mga iho at mga iha. Yan, madalang kayo ng balita. Makinig kayo ng balita, manood kayo ng balita para alam nyo kung ano nangyayari sa buong mundo. Dahil, naku, baka hindi pa nila alam, nagkakaroon na ng sigalot nga dyan sa gitnang silangan, isang buwan na mahigit. Diba? Oh, Oy, diba? pero alam ba, in fairness, may pinapanood ako ng mga ini-interview nila sa Amerika, sa Estados Unidos. Yung mga kabataan doon, walang alam. Walang alam, maraming walang alam. Oo. Kaya dito sa Pilipinas nga, sabi nila talaga mas aware pa daw tayo. Kasi mas ramdam natin di ba? Bantay, oo. Kanina, mamaya, ikukwento ko kung gaano kataas na naman, magkakaroon na naman ng mega oil price Grabe hike. nga daw. So, bantayan nyo mamaya yung aking balita tungkol doon. Kaya kanina umaga, nagpakarga na ulit ako ng diesel, ng aking luxury vehicle. Grabe, 1/4. Ganun na ako basta umabot lang ng 1/4, magpapakarga na ako para hindi masyadong masakit. 1/4, 2,000 pesos na. Grabe, 20 liters. grabe. 2,000. Kasi Dati, mahigit almost nga. half tank na yan, di ba? Yes, oo, ano na yan, kalahating tangke na yan, di ba? Kasi nga yung diesel, doble na. Di ba? Grabe. Sobra pa sa doble. Kasi dati bago itong gulo sa Middle East, parang mga sa 60 pesos. Diba? Ngayon Imagine nasa mo, 131. May iba nga 140. Nung punta ako sa Kasi doon ako sa pinakamurang diesel, sa basic. Wala naman ako doon sa premium. Hay nako. So anyway, sana po marami po kayong pahingang nakuha. Kamusta nga ang ating mga bakasyonista? Nagpunta lang ako sa Tagaytay, sa Maysilang. O nakapagbulalo ka na. Nakapagbulalo na Wala na ako. utang. Finally. May utang ka. Papadala ko sa iyo yung binayad ko dun sa bulalo. Hindi, pero talagang mapapansin mo, konti na lang talagang mga sasakyan. Diba? Talagang marami po ay nagtitipid na. And to think, Tagaytay lang yun, diba? So that's just less than 2 hours Saka dami away. talagang pumupunta dyan kapag long weekend. Long weekend, Kasi diba? malapit lang sa Maynila. Tapos maganda pa yung Klima. panahon, yung klima. Ito still cool, talaga? Malamig-lamig Swerte pa. ka. Maganda nung pag hapon na, mga alas 10 ng umaga, umiinit na. Pero pag madaling araw, tapos Ramdam sa mo pa gabi, rin, maganda, Ay, ang lumalamig. sarap. So, nakapag-jacket ka pa doon? Hindi naman, pa rin. Alam mo naman ako, makapal yung aking pala. Kaya hindi naman ako masyadong linalamig. Pero yun talaga napansin ko talaga. Bumaba talaga yung mga turista. Tapos nabasa ko sa periodiko, ang Baguio, nagrereklamo si Mayor Benji Agalo, 50% ang binaba. I think sa lahat ng mga halos. turista. Sa lahat halos ng tourist spots ngayon sa Manila, kahit na sabihin natin sa Boracay, na talagang pinupuntahan, correct, kalahati lang daw nga ang occupancy. Kasi nga marami talagang nagtitipid na, 'di ba? Mas gusto kasi wala tayong kasiguruhan kung kailan itong gulo, 'di ba? Kung anong meron sila, itatabi na lang nila pangbayad nga yan sa diesel kasi kailangan nilang 'di ba mamasahe o talaga sa pagkain. Kasi nga talagang yung mga bilihin tumataas talaga. So ikaw Ricky, may magandang balita ka sa ating mga mananakay. Bigyan naman natin ng konting sliver of hope and happiness. O, di ba? Kasi po, may libreng sakay sa MRT3 para po sa ating mga veterano. Magbibigay ang DOTR MRT3 ng libreng sakay para sa mga veterano Pilipino ngayong araw. Simula po today, April 6 hanggang 11. Ayan. So, take advantage na po natin yan. Paggunita ng Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week. Kailangan lamang magpakita ng Veterans ID o valid ID upang makakuha ng libreng ticket at pwede magsama ng isang aid o companion. Siyempre, matatanda na yung mga veterano. Pero ilan na lang palang mga veterans. Ayun na nga Parang a handful na lang ang mga nabubuhay ng mga veterans. At saka, sana nga may lakas pa silang biumahe, Sana may lakas pa silang umakyat ng hagdanan. Papunta ng MRT. Pero sana nga itong mga libreng sakay ipalawig pa yan para mas marami
marami pa talagang ang makinabang kasi nga ang mahal-mahal na talaga ng pamasahe, lalo na talaga umaaray na yung mga jeepney drivers natin. Ay nako. So anyway, at least magandang balita yan sa iilang mga buhay na veterano. At na kaya pang at wala pang rayuma para umakyat ng mataas na hagdan. Ayan. Okay, batiin po natin yung mga nakikinig po sa atin sa Radyo Aguila 1062, mga nanonood po sa aming YouTube channel, sa Facebook, sa kanilang cellphone, sa kanilang iPad, sa kanilang laptop. Magandang umaga po. Samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga. Ito na po ang ating mga swabing pangbungad ngayong Monday, April 6 na. Grabe, no? Ang bilis, ha? O ito, maganda itong balita, nakakakurot puso dahil ipinakita po, tears of joy, ang ipinakita po ng isang 51-year-old na tindero ng mani. Ayan, nagtitinda siya ng mani! Mani! Ayan ba yung yung nakikita natin minsan sa kalsada na rin? Sa kalsada, di ba? May parang siya, yung tinutulak, di ba? Tapos kinaktakal yung mani niya. O siya, nagbebenta siya ng mani sa Cubao. Ang pangalan ni Manong Mani, vendor, Manong Mani ay si Crisanto Ordonio. Matapos po, isabit sa kanya ng kanyang anak na si Francisca May Ordonio. Ay nako, si Francisca May. Ang medalya mula sa kanyang graduation noong March 31. O ito yung kwento, ha. Hindi daw kasi nakadalo si tatay sa ceremony ng kanyang anak ni Francisca. Kasi gusto daw niya magpatuloy magbenta ng mani para meron daw siyang budget para sa handaan. So, di ba? So, sinacrifice niya. Hindi siya pumunta sa ceremony para nga meron siyang pangbayad sa handa. Simpleng handa ni tatay para kay anak. Minani lang. Ayan, literal na minani ni Francisca ang pag-aaral para pasuklian niya ang lahat ng sakripisyo at walang sawang pagsisika para makapagtapos siya sa pag-aaral. Matapos ang graduation, pinuntahan siya ng kanyang anak sa terminal upang ibigay ang medalya. At sinabit niya yung medalya kay tatay. Emosyonal, tinanggap po ni Tatay Crisanto ang medalya at proud na sinabi sa kanyang anak, "Very good, anak. Pagbutihin mo palalo." Di ba yan yung mga magagandang mga parang nasuklian, yung paghihirap mo, pag yung anak mo nakakuha ng medalya, nakakuha ng scholarship, nakakuha ng mga awards, or the mere fact na nakapagtapos. Tapos sila, di ba? Okay na yun. Kahit anong hirap ng buhay. Correct. Makapagtapos lang talaga. Talagang saludo po kami kay tatay na talagang ginapang para po makapagtapos ang kanyang mga anak. At saka bilang mga anak, na-appreciate ng mga anak yan. Di ba? Nakikita mo yung paghihirap na magulang mo. Di ba? Yung parang, yung for sure, di ba, yung naninimbang, pupunta ba ako sa awarding o magbebenta na lang kasi ako high season pa nun. Kaya para magbenta na lang ako para meron akong ihahanda. So ayun, so yung siguro yung anak, 'di ba, gusto niya ma-feel ng tatay yung proud moment. Siya na yung nagpunta doon sa terminal para isabi. Nakakatuwa makakarita ng mga ganyang kwento. Pero ito pa, Pati, meron din ako. Samantala, isa pang kwento ng pagmamahal ng magulang ang nagpaantig sa damdamin ng netizens. Matapos po ang 7 taon, isang OFW na ina ang nagbigay ng hindi malilimutang surprise sa kanyang anak nang bigla itong dumalo sa graduation ceremony sa Baguio. Sa Baguio naman. Yan, habang naghahanda ng umakyat sa entablado ang estudyante, laking gulat ito nang makita ang kanyang ina na nasa likuran niya na agad niyang niyakap ng mahigpit. Ay, hindi pa niya alam, naiiyak ko si mother, Hindi pa nakita ng bata. Ano kayang kaligad niya, di ba? Hindi niya alam. Naiiyak na nakakatuwa naman. Siguro akala niya kaklase lang niya, no? Tingnan natin. Ang simpleng eksenang ito ay patunay na kahit gaano katagal ang paghihiwalay, walang makakatalo sa pagmamahal ng isang magulang. Gusto ko makita pag nag-turn around yung bata. Ayun! Di ba? Ayun. 'Di ba talaga istir mo yung mga nanay talagang mga magulang, talagang sinisikap nila talaga to be there. Ito mga tinatawag natin mga milestones ng ating mga anak, 'di ba? Mga graduation, 'di ba? Mga birthday, yan talaga kailangan gusto ng mga magulang nandun sila. Okay. Ay nako. Ayan yung mga story na yan na nakakapagsira ng aking mascara tuwing umaga kasi kaya nga binigyan na kita ng wetproof. Ay, thank you very much for my one-day tattoo. Okay, may iba naman tayo, Ricky, dito sa
ating shocking pambungad ngayon. Nako, mula sa mga eksenang binalot ng pagmamahal, pumunta naman tayo dito sa Santorini. Favorite ko yan. Sa Greece. Oo, Favorite ko favorite yan. place ko. Bakit? Ano nangyari dyan sa Santorini? Dahil binalot po sila ng pulang alikabok. Pula. Red dust. Parang yun nangyari sa Australia, di ba? Yung sa Australia, di ba? Sabi natin, ano yan? Di ba? Mula raw yan sa Sahara Desert, yung alikabok na yan. At dahil po sa tindi ng dust storm, naapektuhan po ang air traffic at ilang flights na kinakailangan ilihis patunga sa ibang paliparan. So, syempre, naging halos zero visibility na para sa mga piloto. Di ba? Pula Hindi pa. May pula kulay pa. Oo. Hindi lamang daw ito isang visual spectacle, kasabay rin ito ang malalakas na hangin. Aba, malakas na hangin. Pag-ulan ng tinatawag na Grabe. mud rain. Can you imagine that? Climate Grabe. change na talaga. Oo. At panganib sa kalusugan dahil sa mataas na antas ng alikabok sa hangin. So, dapat yung mga may mga hika, Sakit di ba? sa puso. Sakit sa puso. Dapat, naku, sana nakapag-mask po sila. Yung N95, hindi lang yung surgical mask para mas ma-filter. Pinayuhan po ng mga otoridad ang publiko na manatili sa loob ng bahay at isarado siguro yung mga bintana. Lalo na yung mga may kondisyon nga sa paghinga upang makaiwas po sa posibleng masamang epekto nito. Grabe, no? Sunod-sunod yung mga Yan, nangyaring ganyan sa Australia. Tapos, from Australia, from down under, umakyat sa Europe. Grabe. Oo nga, hindi tayo, iniskipan tayo. Na-iskipan Sa talaga, Pilipinas. climate change na talaga. Tsaka yung mga ganyan, wala ka talagang magagawa di ba? There's nothing that you can do. But I don't think naman, di ba, hindi naman yan yung first time na hinangin sila from the Sahara Desert. So, ano nangyayari? Bakit Naging pula? Oo, di ba? Parang, Ako, 5 taon na ako nagbabalita. Para ngayon ko lang na nagkaroon ng pulang hangin. Di ba? At magkakasunod. pa. Correct. Nako. Ikaw, Ricky girl. Sige. May gusto akong may sasabihin ako kaya sasabihin mo, fearmonger na naman ako. Huwag ka na talaga mag-fearmonger. Huwag na. We don't need any more nega news. Basta mababalitaan nyo na lang. Ito naman, alamin na po sige. natin ang status ng ating panahon ngayon. Makakaranas na maaliwalas na panahon ang Northern at Central Luzon dulot ng ridge ng High Pressure Area o HPA. Ayan, goodbye na to LPA. HPA na po tayo. Ayon sa pag-asa, bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na may kalat-kalat na pag-ulang at pagkulog at pagkidlat bunsod ng localized thunderstorms. Pinag-iingat po ang publiko sa posibleng epekto nito kabilang na ang biglaang pagbaha at flash floods at pagguho ng lupa. Nako, ito pa, pinapakataas na. Last week, 32 lang. Ngayon, naabot na sa 35.5 degrees Celsius maximum temperature mamayang alas 4 ng hapon. Wala pa ang dyan, mararanasan Ricky natin. girl, ang heat index. Wala pa. So, Ang heat index baka sa add plus or 45. minus mga 2 degrees Celsius pa. Grabe, no? Ay, Grabe, nako. imagine. Pero may kasabihan na, pagkatapos na ng long weekend na nangyari, usually doon na bigla mag-spike yung Correct. init. Oo, talaga. Lulubog po ang araw mamayang 6:09 ng gabi. Samantala, 2 lugar sa Visayas na nakapagtala ng danger level heat index kahapon. Ayun, ito na heat index. Na yun, batay sa 5 araw na computed heat index sa Pag-asa, umabot sa 43 degrees Celsius ang naitala sa Dumangas, Iloilo, habang 42 degrees Celsius naman sa Catarman, Northern Samar. Ang heat index po ay yung tumutukoy sa init na nararamdaman ng katawan na pinagsamang epekto ng temperatura, ng hangin, and relative humidity. Ayon sa heat classification ng Pag-asa, ang heat index na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay kabilang na sa danger level, kung saan mataas ang posibilidad ng heat exhaustion at maaari pang humantong sa heat stroke kapag tuloy-tuloy po ang pagkakalantad sa matinding init. Inaasahan na pwede na rin makaranas ng 42 degrees Celsius danger heat index ngayon sa Dumangas, Iloilo at Catarman sa Northern Samar. Ayun, speaking of heat index, no, ayun na, 42. So, dito kaya sa Metro Manila, baka umabot, di ba? Parang dati, umaabot ng 40, 39 degrees Celsius. Ang Umabot, init. Kasi dami dito mga konkreto, di ba? Yung ating mga kalsada, konkreto, yung mga building. Wala tayong mga puno. Tapos yung mga daming mga sasakyan, yung engine. Di ba rin po mababawasan yung sasakyan? Baka, di ba? Sana nga. Okay, ito na nga. Gaya ng sinabi ko kanina, binanggit ko na kanina, malungkot na naman na balita po para sa ating mga motorista at sa ating mga jeepney driver. Dahil po, asahan nyo po ang mega oil price hike bukas po. Kaya kung may budget, kung may natitira pa kayong budget, naku, magpakarga na po kayo para maski na paano po ay makatipid kayo. Dahil ang diesel, inaasahan po aakyat ng 18 hanggang 20 pesos po kada litro.
bukas po yan. Ha? Ulitin ko, ang diesel, 18 hanggang 20 pesos po kada litro itataas. Ang gasolina naman po ay aakyat ng 4 na piso hanggang 6 na piso po ang kanilang estima. Habang ang kerosene naman, 9 pesos hanggang 11 pesos. 9 pesos to 11 pesos po ang inaasahang pag-akyat po niyan. So lahat po ay aakyat. Samantala, simula March 10 hanggang March 31, umabot na po sa 70 pesos and 70 centavos kada litro ang itinaas ng diesel. Ito lang ha, nung nag-umpisa lang, 70 pesos nang inakyat ng diesel. Habang ang gasolina po ay umakyat na po ng 48 pesos kada litro ang itinaas at ang kerosene naman po ay umakyat na po sa 67 pesos and 75 centavos kada litro. Yan po ang dagdag presyo po ng mga produktong petrolyo mula March 10 hanggang March 30 pa lang. At nakikita pa natin, aakyat pa yan. pa, Kasi no? parang hindi pa humuhupa ang gulo dyan. At although, mamaya ibabalita natin, nakakuha po ang Department of Energy at ang Department of Foreign Affairs ng kausapan. Di ba Safe nag-usapan ng passage. safe passage sa Strait of Hormuz. Sabi nga ni Secretary Garin, that doesn't mean to say na bababa. Tama, It will oo. just mean we are assured of a steady supply. Steady But supply it lang. has nothing to do with the price. At ang tanong nga, gaano ba kadami ang sasakyang pandagat ng Pandagat, Pilipinas correct, na oo. gumagamit sa Strait of Hormuz? Eh, nakadepende Hormuz. naman tayo sa ibang mga iba pang mga country, supplier. Korea at Singapore. Diba? Oo. Baka it's a sign na mag-invest tayo sa isang ano. Nako, isa barko sign to magla- invest talaga. Ang dami natin pera mag-invest. Sana nga Dami talaga na nga kung natin napupunta. Kaya nga, okay, ito na yung ating Super Panalo News. Umpisa natin po ang ating Super Panalo News. Isang makabagong solusyon. Speaking of nga, taas presyo po ng mga produktong petrolyo. May isang bagong solusyon ang hatid ngayon sa Bacolod City. Nako, yan ang city Masarap po. yun. Congressman ang aking boss dyan, si Albi Benitez. Matapos inilunsad ang murang biodiesel na mula po sa gamit na mantika ng, makinig kayo, lechon manok. Masarap yung manok dyan eh, di ba? Oh, lechon manok at saka inasal, di ba? Inasal, They're yun, famous for the oo. inasal and lechon manok. Kinokolekta po ang mga mantika mula sa mga lechonan kada linggo kung saan umabot umano sa 7 hanggang 8. Ayan nga, Oo, yan, si boss Kong mo. Albi, 8 container ang kanilang naiipon. Ayan, dumadaan ito sa pagproseso ng pag-filter at pagproseso po gamit ang brewing machine. Wow. Bago gawin itong biodiesel at ihalo sa regular na diesel. O, di ba? Sa Pwede pala halagang, ito ha, makinig ka, Ricky girl. Sa halagang 35 pesos hanggang 45 pesos lamang, malaking tulong ito sa mga magsasaka at mangingisda kung saan mahigit 100 na ang nakikinabang sa naturang programa. 45 pesos lang, ha? 35 to 45 Diba? pesos. Sa mga bangka ito Oo, siguro ginagamit. oo, Kasi mga siguro yung mga motor. bangkang yan, Oo. hindi naman yung mga masesela na Oo, para sa tama. mga sasakyan, Oo. di ba? So medyo hindi sila, yun na nga, Sensitive. hindi sila sensitive, hindi sila pihikan. Ayan na lang sabihin natin, hindi sila Pwede- hindi sila pwede- choosy. hindi sila choosy. Pwede nang lechon manok mantika. Buti na lang at this day and age dapat hindi na tayo choosy. Diba? Di ba? So patunay ito, Ricky, na kahit ang simpleng waste material ay maaring maging alternatibong enerhiya na makakatulong sa kabuhayan. So dapat maghanap na tayo ng yung mga inventor Alternatiba, dyan. no? Oo, Oo. mga inventor, maglabasan na kayo, gumising na Diba? kayo, gumawa na kayo ng mga paraan. Pwede dyan yung mantika sa lechon. Oo. O, baka, di ba kasi yan sa manok eh. Oo, Baka sa- yung sa sa lechon, lechon pwede. din, oo. O, di ba? O, saan pa ba? Or maski na anong klaseng mantika sa mga Oo. restaurant, naghalo-halo na kasi yung mga mantika. Alam ba, natandaan ko yan nung Oh. nabisita ko sa Sikihor dati. Oh. Meron doon isang restaurant, ang may-ari OFW na Oo. galing sa Thailand, Okay. ano? Lahat ng tira niyan, kasi tama ka, halo-halo na yung Oo, mantika sa mantika, luto oo. niya. Ginagawa niya mga kandila. So kandila. naggagawa siya ng livelihood. Pero ngayon baka naman pwede na dahil sa ating krisis sa enerhiya, no? Oo. Ikaw, sige, can you beat my story? Ito naman, good sige. news. Para naman sa turismo ng bansa. Oh. Ay, Patpi. Oh. Pero ayoko talaga ito kasi malamang nakabisita ka na sa El Nido. Hindi. Would you believe? I haven't been to El Nido. Hindi nga. I've been to Amanpulo, but not El Nido. Amanpulo and El Nido na. Char. Ito, bakit? Kasi hindi ako ma-beach nga. Ako din, hindi rin ako ma-beach. Pero Oo. ito, hindi talaga. Ikaw nga, Siargao ka ng Siargao, Boracay ka ng Boracay, hindi ka daw ma-beach. Sikihor. Sikihor. Hindi O, Siargao. yun rin, okay. Ayan. Hindi kasi mga anak ko. Sige, Ayan. okay. So anyway, ito.
Kabilang po ang El Nido sa listahan ng BBC. Siyempre, Oh. yan po yung sikat na British Broadcasting Corporation. Yes. Bilang isa sa 8 best beach escapades or escapes sa buong mundo. Wow. Kinilala ang El Nido dahil sa malaparaisong tanawin nito mula sa powdery white sand, malinaw na tubig, and awe-striking limestone cliffs. At ayon po sa Department of Tourism, patunay ito na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa mga world-class destinations pagdating sa turismo. Ako sana talaga yung turismo natin hindi mamatay dahil sa nangyayaring krisis. Sana No? nga, oo. Kasi yan ang talagang makakatulong mabuhay ang ating ekonomiya. Oo, Okay, and sana nga yung mga ganyan, di ba, yung pagkilala sa mga destination na ganyan, yung mga foreigners na may budget, di ba, Oo. sana isipin nila ang Pero Pilipinas. Ang Palawan talaga, number 1 yan sa foreigners. Foreigners, O, correct. sige, kwento ko Oo. na nga. Oo. Di ba? Oo, ano, ikwento mo. Di ba, alam mo naman na sumakit yung tiyan ko nung Oo. nag-food crawl ako nung Thursday, Oo, di ba? oo. Dahil ako may pinuntahan nga ng lugar. Sabi ko, gusto ko ma-experience. Oo, yung mga sinasabi- pagkain. Yung sinasabi ni Pat, pinagumala. Oo, gumala. Enjoyin ang pagkain. Oo, oo. Ay, Mag-eat all you can. Oo, yung sikura ko talagang Baka hindi sanay kasi yung Yun na tiyan nga. mo. Feeling ko hindi sanay yung tiyan mo kumain ng marami. Hindi, so gumala ako nung Oh. Huwebes, di ba? Sakit na ng tiyan ko. Oh. Tapos nagkasakit ako the next day. Kaya ingat po kayo sa mga pagkain. Di Alam porket mo, mukhang ano, maraming no? who suffer the same fate Oo. because I feeling ko dahil sa pagpalit ng klima. Baka yun. Tapos yung tubig. Baka, oo. Di ba? Kunyari Pero mukhang malinis ha. Kasi Hindi, malinis. oo. Pero yung tubig, maski na sabihin mo, binibili mo yung tubig, filtered or whatever yan. Oo. Pero if it's exposed under the heat, Sa bagay. ay no? nako, nakakaano yan ng tiyan. Tiyan Kaya talaga. mag-ingat po talaga So, tayo. Ayan. So anyway, so sabi ko hanggang Biyernes, Biyernes may sakit na ako talaga. Oo. Sabado, pagising ko, sabi ko, parang ang lungkot ko. Walang mga tao dito sa Pilipinas. Sa Metro Manila. Nag-book ako ng ticket Oo. nung umaga din na yun. Oo. Nag-overnight ako. Saan? Sa Boracay. Sa Boracay. Kasi, Oo. pero pagdating mo doon, 50% lang Oh, di ba? ang occupancy. Oo. Magugulat kayo usually kapag ganyan long weekend, Oh, napakadami. correct, At correct. ito pa, Pat, pinag-ikot ako, Oh. hindi na ako kumain, hindi na ako nag-food crawl, Oo. nag-stick na lang ako kung saan ako sanay kumain. Oo. Yung mga tindera sa palengke, may dampa kasi doon, nagreklamo daw. Oo. Kasi hindi nila alam kung paano nila Matumal. itataas yung presyo naman. Yeah. Ito naman, ang dami nagsara din ng mga restaurant. So see? kawawa din yung mga Oo, kababayan kasi natin. Boracay is famous, di ba, pag long weekend, La Boracay, Labor Oo, Day, di ba? Yung parang right, ganon, May right. 1. Oo. Pero ayun na, nakikita mo na nga ngayon talaga, ayan, Baguio, nagre-reklamo, o Boracay, nagreklamo. Yung dampa at saka yung mangingisda. O mangingisda. Oo. I'm sure Tagaytay, ayan, Oh, naku. nagreklamo Ikaw din, rin. di ba, sabi mo, 50% Oo, parang 50% konti lang, talagang ano? there was no problem, hindi masyadong matraffic, except nung Thursday, lumabas kami, kasi nagpunta kami sa mall para bumili ng mga chichirya, Oo, whatever. oo. Medyo may traffic ng konti, pero hindi hindi yung, ini-expect mo hindi dati, yung no? talagang bumper to bumper. Oo, dati bumper to bumper. Oo, bumper to bumper, hindi na. Okay, anyway, ito pa, Ricky Girl. Pinaigting po ng Department of Energy, ito po ang pagpapatupad ng mas mabilis na proseso para sa net metering. O ito, anong net metering? Alinsunod po ito sa Executive Order number 110 na inilabas po ni PBBM. Layunin nitong mapagaan ang gastusin sa kuryente ng mga Pilipino sa gitna po ng volatility sa global energy market. Particular na po ang dulot ng mga kaganapan sa gitnang silangan. Sa ilalim po ng bagong patakaran, mula 20 days magiging 10 working days na lang po ang processing ng distribution utilities at electric cooperatives. 3 araw na lamang para sa permits or approvals ng mga LGUs. At mas pinadali rin ang mga requirements. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis ang pag-install ng rooftop solar systems na magbibigay daan para mabawasan ang pagdepende sa grid electricity at agad na makatipid sa buwanang bayarin. Bahagi rin ito ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency upang protektahan ang mga consumer laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng enerhiya. Itong net metering, kung kanyari may mga bahay kayo at magso-solar panels kayo, this is how it works. Mag-invest ka ng solar panels. So, mag-charge yung mga batteries mo, di ba, ng enerhiya. And then let's say you only consume, let's say, 10 kilowatt hours, but you're producing, let's say, 10, 20 kilowatt hours. Pwede mong ibenta yan. Ibebenta mo yan, kunyari, sa Meralco. Ay, sa gobyerno, ibabalik mo. Sa Meralco.
Meralco. kunyari dito sa Metro Oo. Manila. So, yun ang net metering. So, makakatulong yan sa pagbawas ng iyong presyo ng kuryente. Okay, Di ba? So, kunyari, nagbabayad ka ng 1,000 dahil nag-net metering ka, nagbenta ka ng, kunyari, ng konting kuryente sa Meralco, may rebate ka, kunyari, ng minus 200 pesos. So, imbis na 1,000, 800 na lang ang babayaran okay yun, mo. ah. So, Kumita maganda ka yan. pa. Kumita ka pa. Oo. So, talagang iniengganyo na tayo talaga ng ating gobyerno na renewable energy para hindi tayo dependent sa, yun na nga, sa coal, Yan. sa diesel, diba, sa ating Ngayon, power LPG. plants, LPG. So at least if you have your solar panels at home, maganda yan kasi maski na papaano, nakakatulong yan sa pagbawas ng kuryente, Pero pati sa konsumo, diba, ng overall grid, diba? Pero kailangan mo pa rin yata na nakatap ka sa Maski na, Meralco, yes, no? nakatap ka pa rin. Kasi nga, kung sakali umuulan, nagbabagyo, hindi charge, di ba? So meron kang fallback. And then, yun na nga, but at least it is kumbaga, that is not your primary source of electricity. It's a secondary source, but it helps, di ba? Okay, Ricky Girl, 3 issue pa rin po ang ating tatalakay ngayong umaga. 6-6, dalawa po. Akala ko back to normal na tayo. Okay, so medyo, para tayong diesel, arangkada muna tayo. Di ba? Okay, issue number 1. Speaking of LPG nga, di ba? Speaking of gas, naku, alam niyo po ba, na aabot sa 66 million na kilos ng LPG mula sa United States, Canada at Mexico ang inaasahan darating sa Pilipinas mula May 15 hanggang June 1 ng taong ito. Darating po ang shipment na ito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng LPG kung saan nagbabala ang mga kumpanya ng LPG na pwede ito na ang pinakamalaking price increase sa kasaysayan ng bansa. Pag-uusapan po natin kung gaano kataas ang itataas ito dahil ngayon, nasa 20 pesos na kada kilo ang presyo Dagdag po ng presyo. LPG. Grabe. Nako, Mamaya po ay makakausap natin si Arnel T. ng Regasco President and LPG Marketers Founder. Ako si Arnel T. Ayan, kasamahan ko na yan. Noon pa sa DOE. Talaga siya talaga yung LPG King. Okay, issue number 2 po. Batay po sa mga ulat, nakakaranas po ng mabigat na daloy po ng trapiko. Diyan daw sa NLEX, lalo na southbound lanes, dahil po sa dagsa ng mga biyahero pabalik ng Metro Manila. Matapos ang mahabang bakasyon, kung saan mas matindi po ang sikip sa mga toll plaza at peak hours. Kaya nagpatupad po ang NLEX ng dagdag na traffic measures at pinalalahanan ang mga motorista na magplano ng biyahe at tiyaking may sapat na RFID load upang mapabilis ang daloy. Alamin natin po ang kasalukuyang kalagayan po sa NLEX mula po kay Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Traffic Situation. Ayan. Okay, yan po si Robin Ignacio. Makakausap na po natin Ngayon. si Sir Robin? Si Arnel T. Okay, ayan. Pwede bang upo muna kami? Okay, upo na Okay, muna thank kami. you. At kasasabi ko lang, no, oras muna tayo. Alas 8:32 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya. Nako, ito ang long lost friend ko to sa DOE. Arnel T, presidente po ng Regasco at LPG Marketers Founder. Magandang umaga, Sir Arnel. Welcome po sa ESPN. Ngayon lang kita nakausap. Morning, sir. Opo, magandang umaga po. Opo. Okay, Sir Arnel, ito nga, no, nagbabala na po kayo na aakyat po ang presyo ng LPG tank, yung 11 kilograms na yun ang kadalasan na ginagamit sa mga bahay. Gaano kataas po ang inaasahan po natin at paano po ang supply? Kayo na po magkwento. Opo, yun pong ating pong LPG supply ay may sapat po tayong inventory hanggang second week of May. Yan po yung order din po ng Department of Energy that we should have a 45-day inventory. At yan po naman ay pinatupad ng mga private sectors. And yun, isa lang ho ang hindi namin kayang siguraduhin ay yung presyo. Kung ang presyo po ba ay can be maintained because it is depend on the situation sa Middle East. So as of today, our price coming from a before the conflict is 110 per 1,100. I mean 1,100 per 11 kilogram liters. Umangat po ito ng 1,350 the first third week of March. And then after that, nung pagdating po ng April, it reaches 1,400 to 1,500.
Oh. So today, meron pong another round of increase of another 100 pesos, which is 1,600 po as of today. Wow. Okay. May follow-up question ko lang dyan, Sir Arnelis. Sabi mo nga, sapat ang supply natin hanggang second week of May. Opo. Nakikita mo ba dahil po pataas, sunod-sunod ang pagtaas po ng presyo nitong mga LPG po natin, ay bumabawas rin po ang demand? Or steady rin ang demand? Paano po ang demand po? Well, because we are in the summer season, mas mahina po ang consumption natin dito sa Pilipinas. Oo. And at the same time, ang problem lang po is because of Europe and other country that has winter. Ito naman din yung panahon ng kanilang stockpiling because katatapos lang po ng winter nila. So, ang demand ng LPG sa international market continues dahil hindi man malakas dito sa Asia, pero malakas po sa other country because of the winter in preparation for their stockpiling because katatapos lang po ang winter nila. Okay. Ito nga sir, magandang umaga po, pero talagang hindi magandang balita po itong pagtaas ng presyo ng LPG dahil grabe, so, sabay-sabay po yung pagtaas. Bawa, I will just specify, sabay-sabay po yung pagtaas ng Petron, Solane at Sigas. Ang tanong ko po sir, kung sinasabi po na logistics po yung problema kung bakit tumataas po yung presyo, bakit po nagsabay-sabay sila ng pagtaas ng presyo if it's really the main driver is logistics? Or masasabi po ba natin na wala po tayong market coordination, price coordination, or opportunistic pricing dahil po sa nangyayari ngayon? Well, meron naman po because LPG po is regulated except for the pricing. Pero when it comes to the storage facility, the permits, lahat po yan ay under the regulation na po ng Department of Energy. So ang ginagawa po ngayon ng Department of Energy from the start of the conflict ay nire-require po kaming lahat to submit our bill of lading, yung aming pagbili ng produkto. That's the reason kung bakit po nung February 28 up to March 25, wala pong nangyaring movement ng price even though the conflict is on the third week already. At yung price sa international market ay gumalaw na because minake sure po ng Department of Energy that all stock inventory should be beyond the price of where we already acquired it during the normal time. Yun po yung nangyari. Pero nung pagdating po ng March 26 onward, nag-report din naman po kami at the same time we are monitored on a daily basis na ang amin pong inventory that are coming in is under the new price. Kaya doon na po nagkaroon ng staggered price increases. So Sir Arnel, saan ho ba nanggagaling ang ating LPG? Ano bang source natin? Dumadaan ba rin yan sa Strait of Hormuz? Saan ho ba kadalasan tayo kumukuha? Okay. Ang pinagkukunan po natin, majority ng ating supply sa Pilipinas is China, Singapore, na galing po dito sa ating Asian region. And Asian region, 90% of Asian region is coming from Middle East ang LPG supply natin. 90% po yan. So yan po yung situation natin ngayon. That's the reason kung bakit po may problem tayo when it comes to pricing because yung darating po natin ngayong April going to the coming... Join the 9th anniversary. Come build your own pocket city. Situation sa Middle East, then it will be coming from North America na po ang mga inventaryo natin. Kasi po, yun po yung other source that we can rely on habang may conflicts sa Strait of Hormuz or Middle East. May follow-up question lang there po, Sir Arnelis. If ever po mangyari po yan na kailangan po natin mag-angkat mula sa North America, ito ba yung kaunang pagkakataon na tayo po ay mag-aangkat mula sa North America? Opo, this is the only, well, for Philippines, ay kadalasan po kasi 90%, like I said, yung From Asian China. region, 90% is Middle East source because
13 days lang po ang voyage ng barko natin mula po sa Middle East going to the Asian region. Oh. Pagka nagpunta po tayo ng North America, it will reach 50 to 60 days ang voyage time. Wow. Mas malayo So, eh. kaya Mas po malayo. yung freight cost or shipping cost Correct. natin as of today, that's the reason kung bakit tumaas din po ng almost 400% dahil po doon sa distance na tinatravel. Plus of course, yung pag-angat po ng crude oil by 130, I think as of today, it's 150% ang itinaas na po ng crude oil. Wow, grabe, doble, no? Oo, anyway. Tsaka syempre, stateside na. Mas Oo, malayo na yung oo, biyahe ng LPG natin. Ano? Pero sir, how realistic is this? Sabi nyo nga po, yung mga lugar po sa North America, ikasama po doon sa magsa-stockpile na for their winter season. Paano natin po masisiguro na magiging sapat pa rin yung supply natin kung halimbawa mag-import man tayo sa North America as you're saying? Well, ang ginawa po ngayon ng Department of Energy, which is we have a third conversation meeting nung before the UNDAS, ay meron po silang soft offer, which is available ho ang produkto that will be coming from United States and Canada and even Mexico. Ang tanong lang sa amin during last week meeting is if we can receive or accept that vessel. May capacity ba tayo to accept it? Sinabi po namin, meron. Kaya po today, we will have another meeting and I think that's the reason why the Executive Secretary also sent a notice of a meeting today by 2:30. Siguro po para i-finalize na po yung arrival ng procurement na ginawa po ng government to government from United States, Canada, and Mexico na po pwede po nating makuha yung produkto by the middle of May up to June that can cover up to our July supply inventory. Sir Nel, hindi ako sigurado, no, kaya manggaling na lang po sa inyo. Yung LPG rin ho ba, deregulated rin po ho ba yan? Parang yung mga produktong petrolyo? Or ano kayo, mahigpit na binabantayan? So yung pag-increase or ang pag-decrease po ng presyo ninyo ay humihingi kayo ng pahintulot mula sa DOE? As of now po, deregulated po ang pricing ng Deregulated LPG, pero yung permit ay regulated po kami. Oo. Hindi ho kagaya ng ibang product like gasoline and diesel. Oo. Kami po pagdating sa LPG, our permit and our storage facility is regulated ng the Department of Energy. Oo. Pricing lang po ang hindi tayo kontrolado. Pero meron po silang ginagawang sistema which ginagawa na po nila since naging regulated po tayo. That all of our bill of lading need to be submitted Yeah. before namin ito ipasok sa aming mga terminal because the terminal is controlled by the Department of Energy. Kung wala ho sa pahintulot, hindi ho kami pwede magbaba ng produkto doon. Oo. So yun po yung kanilang safeguard Oo. na tinitingnan nila kung ang presyo puhunan namin ay magkano. At yun po ay binabasa nila base dito sa ating retail. Okay. Oh, so sir, alinawin lang natin, ano, just for clarification, as you said po, ang sabi niyo po, pricing lang yung hindi, kumbaga, kontrolado ng gobyerno. So ano po yung inyong pananaw dito sa price cap na paano ka lang isinusulong po ng Senado? Makakabuti po ba ito in the long run? O pwede po siyang, kasi alam naman natin, pag naglagay na ng price cap, nandiyan pumapasok yung black market, yung hoarding, di ba, profiteering. Sa palagay niyo po ba, ito yung makakatulong sa ngayon, yung paglalagay po ng price cap? When it comes to doon sa issue ng profiteering po, ay dahil regulated po kami, pwede po kami inventaryohin every day. Yun po ang ginagawa ng Department of Energy. Pero doon po sa pagpa-price cap, doon po kami, nagbigay po kami ng sariling opinion dyan. That ayaw ho natin, kasi ang naging problema po natin pag sa sitwasyon po today, we don't want to be like India or Vietnam kasi sila po is talagang up to the pricing. It is set by the government. So ang nangyari po sa kanila during the first week pa lamang po ng crisis, which is March 7, nagkaroon na po sila ng run out because the problem is yung kanilang mga private sectors natakot na bumili dahil tumaas na po ang presyo. So ang naging risk naman po is run out of product. So tayo po dito, we just compete on whatever the price in the market, international market. Kagaya po ngayon,
bidding po kasi ngayon ang nangyayari sa shipping cost. Hindi na po ito kagaya ng dati na it's a long-term contract. Yeah. Dahil na-file po ng force majeure yung karamihan ng mga supplier po ng Asia, including Middle East country, yung 7 bansa po sa Middle East, nagpadala po sila ng letter that they are declaring force majeure because they cannot bring out any product in their region. So yun po yung naging problema. Kaya po kami, we are ordered by the Department of Energy to get as many product as possible in the market, whatever the price will be, as long as we can submit and justify it by the way of bill of lading na isinasubmit po namin sa kanila ngayon. So Sir Arnel, is it safe to say na pagdating po sa supply, wala namang po kayo nakikitang antala? Ang question na lang dyan ay yung presyo. Kasi parang yun rin ang sinabi po ni Secretary Garin tungkol po sa mga produktong petrolyo. Does that also go for LPG? That goes the same for LPG? Wala pong problema Opo. sa supply, pero yun na nga, no, kumbaga yung pagtaas ng presyo niya ay hindi nyo masisiguro na kung hanggang saan aabot. Tama po kayo. Yun po yung directive sa amin dahil pinakita din po namin. And even the PNOC, ito pong government-to-government procurement ng PNOC, ay nakita rin po nila yung presyo na sila po ay bumibili at humingi po ng mga tender offer sa ibang mga bansa. Nakita din po nila yung taas ng presyo ng shipping cost. Kaya po, yun po yung isa sa safeguard and safety net ng gobyerno na para mai-reflect sa ating local price is yung reality in the world market price ng LPG. So ganun po yung sitwasyon po natin. There's a product, but yung presyo lang po ang problema. So we're 100% dependent po sa imported na LPG. Wala po tayong local source ng LPG po dito sa ating bansa. Opo, wala po tayong LPG. What we only have is the Malampaya natural gas. Pero pang power plant lang po kasi siya. Hindi po siya pwedeng pang household. Iba po kasi ang composition nun. Saka masyado pong magastos. Pagka yan po ay dadalhin pa po hanggang sa ibang bote. Kasi wala pa naman tayong technology dito sa Pilipinas para po ilagay sa cylinder ang mga natural gas. As of now, yung natural gas is fully used into power plant operation. Correct. Speaking of that, sir, nakakalungkot nga dahil ito po ang datos, 150,000 metric tons kada buwan ang kinukonsumo ng Pilipinas pagdating po sa LPG, and 50% po niyan ay ang nakikinabang po ay yung mga bahay, mga households po. No? So this makes the Philippines one of the top importers of LPG in Southeast Asia. Hindi po ba posible na ma-replicate po natin yung ginagawa ng halimbawa ng mga kapitbahay natin dito sa Asia na wala rin sariling pinagkukunan ng LPG, halimbawa South Korea and Japan. Meron po silang strategic reserves. Hindi ba posible po na magawa din natin yan dito sa Pilipinas knowing that we consume this much LPG po? Pwede na, napag-usapan po yan, kaya lang unlike South Korea and Japan na meron sila 250-day inventory as their strategic oil reserve. Ang problema po dyan is we need to spend around 300 to 400 billion for the storage facility na hindi ho kakayanin ng private sectors na gawin. At kung gobyerno naman po ang gagastos po dyan, then that becomes siguro it will be a discussion and debate muna na pag-uusapan, but it will be used only once every 5 years kasi sa ngayon average po na nakikita ko every 5 years may ganitong mga abnormality sa Middle East. Kasi yun po ang aral namin na every 5 years nagkakaroon ng ganitong conflict, ang tanong, will it be economical for us to invest that big of amount? Tapos gagamitin natin siguro in less than a year. Tapos after that, it will go back to normalcy. So, sir, kung ganyan po, what structural reforms do you suggest po? Dahil sabi nga ni Pat P, talagang LPG king ka na noon pa. So, bilang po kayo ay talagang eksperto dito sa usaping ito, ano po nakikita natin na structural long-term reforms na pwede natin gawin ngayon kung masyado mahal? Alam Well, siguro po, hindi man natin ma-hit yung 250 na kagaya ng Japan and Middle East and South Korea. We can extend the 45 days to 90 days.
Pero ang mas maliit na gastos by way of the government, Oo. putting product doon sa mga storage facility ng private sector na nandito sa Pilipinas. Marami po ang hindi nakakaunawa na marami din po tayong mga storage facility na hindi po 100% na nagagamit. Lalo na po during the economic crisis, nagsara sila. So yan po ay parang lumalabas. It becomes, in the longer term, nagiging mothball dahil hindi na po nagagamit. So pwede mong i-reactivate yung mga yan to make it as a parang strategic oil reserve facility natin. Pero it can be put in product coming from the government, then the government just sell it to the private sectors every month, tapos i-replenish, pero just to make sure na palagi dapat puno siya. Pwede po yan, and it can only cost very minimal for the government. Pero ano talaga no, parang mas madali na lang talaga mag-angkat kaysa sa mag-invest ng ganyang kalaking pera. Pero Sir Arnel, ang gusto kong malaman po, dahil po nga dito sa krisis na ito, may mga nababalita ho ba kayo na mamantala na po, no? Yung nag-overprice, and worse, yung mga nagkakarga po ng mga tangke na hindi naman po talaga LPG, hindi liquefied petroleum gas. Fake? Fake, oo. Di ba, Sir Arnel, yan po dati ang ating linalabanan, di ba? Itong mga tangke na underweight or yun na nga, worse, hindi po talaga LPG ang sinasaksak dyan po sa mga tangke, kaya sumasabog itong mga tangke. Ano po ang mga hakbang po para po ma-ensure po ng mga consumer natin na pag bumili po sila ng mga LPG na tank, sapat po, tama po ang timbang. Tapos yung kalidad po ay tama. Opo. Well, the good news po, meron na po tayo LPG law na naipasa noong 2021. And it is fully implemented po ngayong 2026. At so far naman po, yung 12 million cylinders na tinatawag natin substandard dilapidated, ay may natitira na lang po mga around 1 million cylinders ang hindi pa po napapalitan ng private sectors. Because under the law and under the administrative order of the Department of Energy, they are requiring us to replace it with the new cylinders or requalified cylinders. So yun po yung ginawa namin for the past 4 years. And so far, the good news is, kokonti na lang po yung naiiwan and we can finish it within the year. At to make sure na wala na po yung tinatawag nating generic and substandard cylinders. Pagdating naman doon sa mga tinatawag na underfilled, the good news din po dyan, it's not only the DOE that has the power to police. Nakasama na rin po dito ngayon ang local government unit and the PNP, dahil sila po yung multiplier po ng Department of Energy by way of their memorandum of agreement signing during 2023. At yun po yung nagiging multiplier po ng Department of Energy in going after yung mga illegal activity. So how many LPG cylinders is circulating po around the Philippines po? Total is 45 million. 45 million cylinders. Ito po yung 11 kilogram. Ay, yung malalaki yung para sa mga industrial usage po. Ilan naman po yun? Well, yun naman po, umaabot lang po yan ng less than 1 million. Dahil 80% po ng ating consumer ay household sa buong Pilipinas. Tapos 10% lang po yung ating commercial and industrial. 10% lang po sila. Okay. Siguro ako po, ang katanungan ko na lang para ngayong araw na, Sir, dahil nga po sa nakikita po natin na krisis, yung epekto po nito, even to the last household po dito na gumagamit nga po, na dependent po sa LPG. Ano po yung nakikita nating trend sa pagkonsumo ng LPG? Dahil nga, number one, meron na rin po tayong mga pagsusulong ng renewable energy. Nakikita po ba natin na mababawasan na po yung mga nakadepende sa LPG in the long run? Kasi po, natandaan ko, binalita po namin, sa India po, nagkaubusan ng induction stove. Dahil po nag-date shows na lang po yung mga ibang alternatibo dahil nga napakataas po ng presyo doon. How do you see po yung pagkukonsumo po ng mga Pilipino in the long run? Well, currently po, as of last year, ang consumption po, yung percentage of Filipino that are using LPG, it's just 50%. Nationwide po yan. The 50% ay gumagamit pa rin po ng firewood, charcoal, and other indigenous material. Yun po yung
yung kasalukuyang sitwasyon po natin. And in fact, ang Mindanao, it's only 15% LPG users. Majority po niyan nasa firewood, charcoal, rice Uling, husk, and other indigenous material. Visayas, it's only 35% LPG. Ang Luzon po, it's around 65%. So total po is only 50% po ng Pilipino ang gumagamit lang po ng LPG. Karamihan po ay kahoy pa rin at uling at saka other indigenous material. Oo. So Sir Arnel, ako naman bilang huling katanungan ko po, dahil po lahat po tayo ay nararamdaman na po natin lahat ng taas po, ng presyo po ng mga bilihin. Ano po ang, what is the smart way of using LPG? Paano ba natin ma-extend yung 11 kilogram na tangke sa pagluluto po natin para hindi mayat-maya order tayo ng order? Baka meron po kayong cooking tips pagdating po sa paggamit po sa LPG? Opo, this is usual na amin pong binibigay na advice sa lahat ng consumer is to save 20% of LPG on a monthly usage po natin. Number one, ay kailangan po after using the LPG, ipatayin po nila o isara po nila yung main valve. Yung main valve po, pinaka-importante. Sometimes nakakalimutan nila isara yung kalan. Pero pag isara po yung main valve, yung nandun po sa ibabaw ng tangke, pag sinara po yan, definitely wala na pong lalabas na LPG ron. And it's become safe din po sa ating household. Second, yun po yung pinaka-importante po ito na kung kayo yung magluluto po, nakahanda na po lahat ang rekado para hindi po nakasalang yung ating lutuan tapos naghahanap pa po tayo ng rekado. It consumes LPG rin po yun eh. Kaya po yun yung madalas namin ituro po sa ating mga consumer. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Sir Arnel. At kami po ay kasama po nyo na umaasa na po sana bumaba na po ang presyo ng mga bilihin ng lahat po ng mga produkto. Lalo na po ito, talagang ginagamit ng karamihan ng mga kabahayan para po sa pagluto. Maraming salamat po, Sir Arnel. Sa ulitin po. Thank you, Okay sir. po. Yan po si Sir Arnel T, ang presidente po ng Regasco at LPG Marketers Founder po. At ang oras, alas 8:55 na po ng umaga. Ito po ang aming question of the day. Panibagong dagok po sa bulsa ng mga Pilipino ang pagtaas po ng presyo ng LPG ngayong Abril. Inaasahang sisirit ang presyo po ng cooking gas simula April 1, last week, kung saan posibleng umabot po ng hanggang 1,500 po ang halaga ng karaniwang 11 kilogram na tangke. Dahil dito, hindi lang po ang mga bahay, kundi pati maliliit na negosyo, yung mga kapeterya, yung mga karinderya, ay syempre po, naapektuhan habang patuloy po na umaakyat nga itong presyo ng ating LPG. Kaya po ang ating katanungan ngayong Lunes, paano po kayo nakakatipid sa konsumo ng LPG sa pagluluto? Ayan, nagbigay na po si Sir Arnel T ng 2 tips. So baka pwede nyo pang dagdagan ang mga cooking tips ninyo na pwede nyo i-share with our viewers and listeners. Mag-comment lamang po sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At ang oras, alas 8:56 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Oras, alas 8:58 na po ng umaga. Alam nyo ba na sa dami ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang may eye berry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-eye berry na araw-araw. At ang oras muli, alas 8:58 na po ng umaga. Silipin na natin po ang mga maiinit, mga nagbabagang balita ngayong araw ng Lunes, April 6, 2026. Ang una nating istorya, kakasuhan po ng Malacanang ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon para samantalahin ang mga issue sa enerhiya na nag-ugat sa sigalot sa gitnang silangan. Nagbabala si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa mga nananadyang gumawa ng mga peking balita na pananagutin sila sa batas. Magsasampaan niya ng mga reklamo ang Anti-Fake News Desk ng PCO na binuo nito lamang Marso. Binabantayan ng PCO kasama po ang mga media partners sa Oplan Contra Fake News Initiative, ang social media at iba pang plataforma.
Inilabas ni Secretary Gomez ang babala matapos lumabas ang isang social media post na nagsasabing magkakaroon ng emergency lockdown simula April 20. May isa ring online post tungkol sa peking impormasyon na magkakaroon ng emergency lockdown dahil sa COVID-19 Cicada variant. Nako, ha? No. Ginamitan pa ng logo ng Department of Health ang naturang post para pagbukain itong lehitimo. Ayon po sa kalihim, biniberipika ng Presidential Communications Office ang mga orihinal na pinagmulan ng mga naturang post. Ipinalala ni Secretary Gomez sa mga gumamit ng social media na ang paglalathala ng peking balita ay may katapat na parusa na hanggang 6 na buwan na pagkakakulong sa ilalim po ng Article 154 ng Revised Penal Code. Kapag ginawa pa ito sa online, dodoble pa ang parusa sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Nanawagan po si Secretary Gomez sa taong bayan at sa mga miyembro ng media at iba pang stakeholder na bumase lamang sa mga opisyal at beripikadong impormasyon at makipagtulungan para pigilan ang pagmamanipula sa mga kritikal na impormasyon. Samantala, nilinaw rin po ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi agad magreresulta sa pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas ang pagpahintulot ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga energy supply para sa bansa. Sa isang social media post, inamin po ni Secretary Garin na hindi ito perpektong solusyon sa problema ngayon sa enerhiya, pero makakatulong anya ito. Ipaniliwanag ng kalihim na binabawasan lang nito ang panganib na maantala ang supply ng bansa. Pinalalakas ang proteksyon para sa mga kargamentong papunta sa Pilipinas at palakasin ang konsiderasyon para sa kaligtasan ng mga Filipino seafarer. So ayun na nga, what they're saying is, the government is saying we can be assured of supply, but when it comes to price, syempre we're very vulnerable dahil lahat nga ay inaangkat natin. Parang kawawa naman yung Pilipinas. Kawawa. Parang ngayon ko naramdaman na third world talaga tayo. Correct, no? oo, Kasi minsan oo. ayoko isipin na third world tayo eh. Ay, nako. Pero ito Oo. na nga yung ano, anong naplagay mo dun sa sa pagbabawal nga sa mga social media posts? Dapat lang naman, parang talaga, kailangan pa ba natin ng nega na peking news in this Dapat. time? Di ba? Oo. Parang dapat ngayon, maghanap tayo ng paraan para guminhawa ang buhay natin. Dapat talaga magtulong-tulong tayo para makabawas tayo talaga sa krisis na nararanasan ng lahat ng tao. It doesn't, why are you adding fire pa? Di ba? Kasi lumalaki pa yung usok, imbis na pigilan Sabay-sabay na natin. natin sanang pigilan. Pigilan, di ba? Kasi yan yung, I agree with you. Kasi yung iba, may nag-react. May mga negatrons na nag-react. Sabi, parang freedom of speech, paano mangyari yan. Pero kung gano'n naman pala talaga, yung pamantayan ng gobyerno sa what do you call this? Pagsugpo. Pagsugpo sa mga fake news. And no, may pamantayan naman. Halimbawa, ito ginamitan naman pala talaga ng logo, fake logo, di ba? Ayun naman ay understandable. So I don't think it encroaches on our freedom of speech. Kasi yan yung tinatawag na fame-monger talaga. Yan. So anyway po, isa iba pang balita. Stranded ngayon sa Manila ang nasa mahigit 40,000 overseas Filipino workers or OFWs. Kasunod pa rin po yan ang pagbabawal sa pagpapapunta sa kanila sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Israel at Lebanon. Kabilang sa mga stranded ang mga manggagawang pabalik na sana sa kanilang mga trabaho pero hindi na makaalis dahil sa kakulangan ng flights patungong Middle East. Umabot na ng 4,000 OFWs at kanilang mga dependents ang napabalik sa Pilipinas ng Department of Migrant Workers and Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Pinangangambahang labis na bababa ang pagpapapunta ng mga OFW sa gitnang silangan sa ikalawa at ikatlong quarter ng 2026 habang inaayos pa ang mga refinery sa bansa sa rehiyon. Nitong Sabado at Linggo, 88 Pilipino ang naibalik sa Pilipinas mula po diyan sa Qatar. Ayon sa DMW, binigyan ng pinansyal at iba pang tulong ang mga ito. Samantala, nag-anunsyo na ang Taiwan ng mga bagong panuntunan para sa pagkuha ng mga sambahayan doon ng mga domestic helpers. Tinatayang 1,200,000 sambahayan sa Taiwan ang mga ngailangan ng mga yaya at kasambahay. Nako. Ayon sa Taiwan Ministry of Labor, pwede nang kumuha ng mga foreign domestic workers ang mga pamilyang may isang menor de edad na mas pababa sa edad 12. Sa ilalim po ng bagong polisiya, itinakda ang sweldo para sa mga domestic helpers sa 20,000 new Taiwan dollars o tinatayang 40,000 pesos po yan.
kailangan sumailalim ang aplikante sa specialized training at basic Mandarin language instruction. Ayon sa mga eksperto, makakalaban ng mga Pilipino para sa mga trabahong ito ang mga mula sa Indonesia, Vietnam at Thailand. Pero nakalalamang ang mga Pilipino dahil po sa kakayahan nilang magsalita ng Ingles. Taiwan pa naman dahil may basic Mandarin, Oo. pero magaling sila mag-English. Mag-English. At sana yung mga na-displace natin ng mga OFWs, kung sila po ay dapat magiging domestic helper sa Middle East, sana nga bigyan sila ng pagkakataon na mag-reapply na lang sa Tama. Taiwan kung sakali nga. Kasi ilan ang kailangan? 4,000? 4,000. 4,000 ba? 40,000 ba? 40,000? 40,000. Oo, ang dami 4,000 nun. o 4,000? 4,000, ang dami rin nun, di ba? Tapos marami pa tayong mga OFWs na hindi makaalis dahil nga, syempre, wala yung airspace dyan sa Middle East, medyo, di ba? Stricto ngayon. Stricto ngayon. Ayan, 40,000 OFWs stranded. O yan. Oo, So, di at ba? saka yan, yung 40,000 yan, kasama dyan yung mga pamilya nila. Kasi minsan, may dala sila mga anak pala. Mga anak, oo. So, may mga dependents din sila na sumasama sa kanila. So, Oo. ito nga, kahit na siguro, ay naman nila talaga, sino ba gustong makipaggera, di ba? Yes. Kaya lang, anong gagawin nila sa ating ekonomiya dito sa Oo. Pilipinas kung wala naman silang trabaho? Oo, di ba? Pero ito nga, Taiwan, ilan ang sinabi mo, opens 1.2 domestic helper jobs for migrants. Wow. Oh, di ba? yan. Ang Sana, dami. Naku, Di ba? sana talaga. Sabi, di ba? Malapit pa sa Pilipinas. Mas malapit, di ba? correct. Okay, at ang oras, alas 9:06 na po ng umaga. At tayo po ay naghihintay ng ating second na panauhin. Makakausap po natin ang ginoong si Robin Ignacio, ang Assistant Vice President po for Traffic Operations po ng NLEX. Tatanungin natin kung kamusta ang daloy ng traffic dyan po sa NLEX. Magandang umaga po, Sir Robin, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Sir Yes, Robin. good morning po at good morning din po sa ating mga taga-subaybay ng ASPN. Okay, Sir Robin, kami po ay napatawag dahil gusto po namin ang malaman ng kalagayan po ng NLEX. Kamusta po over the long weekend? Marami ba tayong mga pasahero na dumaan po sa NLEX or nakita nyo rin po ang pagbaba ng mga bumabiyahe po? Opo, generally po talaga meron po tayong na-monitor na pagbaba po ng volume. Kung ikukumpara po natin sa mga nagdaang Holy Week, mas maluwag po ngayon. Oo. Yung pong uwian po, na ibig sabihin yung mga papunta po ng probinsya, nakaranas lang po tayo na Fita Face Off! Anong mas perfect sa fita? Perfect pareho? Tamis alat sarap, no? Perfect ka match. And other than that po, maluwag na po yung inaasahan po namin ng Huwebes na kadalasan Huwebes Santo ay madaling araw pa lang po ay masigit na po yung daloy ng traffic po natin hanggang hapon. Ngayong taon po wala po tayo yung na-monitor na po. Oo. May follow-up question lang po dun, Sir Robin. Dahil po sa napansin nyo nga na medyo bumagsak po yung daloy po ng traffic dahil nga sa taas ng presyo po ng mga produktong petrolyo. Kayo ba ay nagbigay ng mga kumbaga relief sa mga motorista? Like diskwento ho ba ang toll or pareho lang po or nagtaas po kayo recently? Ano pong mga binigay, kumbaga mga incentive ano binigay po ninyo para po sa ating mga motorista? Para po sa mga public transportation po at saka yung mga Class 3 na sasakyan po natin, meron po tayong kabiyaheng toll rebate program na inumpisan po nung March 23. Opo. At tuloy-tuloy po ito hanggang May 22. So 2 months po ito. Basta meron po silang valid RFID at meron din pong sapat na load. Kasama po na po sila sa program na ito. At para sa ating mga public utility buses, yung modernized jeep, ay nag-apply din naman po sila para dito sa programang ito. At yun pong toll rate ay ibinaba po doon sa dating rate natin bago mag-increase yung last increase po ng toll rate dito sa NLEX at SCTEX. At ito po ay kung ilalagay natin sa amount, between 12 pesos to 72 pesos po for NLEX, depende sa class at saka sa
entry and exit po nila. Sorry, so, Sir Rob. yun lang naman po yung meron po tayong toll rebate. Oh, sir, sorry, Sir Robin, hindi ko po I didn't catch the last part. Yung sa Class 3 vehicles at public utility vehicles, ano pong binigay po ninyo? Anong tawag po doon sa Apo, yung diskwento? pong toll rebate po. Toll Ibig rebate. sabihin po, yung existing rate po natin ngayon ay yung naitaas na po. So, ang rebate po amount ay ibinaba po ulit yung rate nila mula po yung last increase po ng toll rate. So, ito po ay ibabalik po sa kanilang RFID account. Oh, okay. So may diskwento po sila. Yung difference po ng new rate at sa old rate, yun po ang ibabalik sa kanilang Yes. RFID. Okay, gets po. Tama po, and ito po ay for a period of 2 months po 2 hanggang May months. 22. Okay. Okay, Sir Robin, kamusta naman po ang inaasahan natin magiging daloy ng trapiko ngayong araw? Araw po ng Lunes at sabihin na natin mga susunod pang araw. Are we expecting more volume po? May mga pauwi pa rin po ba ngayong araw na ito? Kasi yung iba, syempre, nag-extend, ano? Ano po yung pwede asahan ng mga motoristang daraan dyan ngayon? Opo, sa ngayon po kasi maluwag na po ng mga past 8 a.m. maluwag na po yung sa lahat ng areas ng SCTEX. Bagamat yun po, yung dagsaan po ay nagumpisa po kahapon ng around 3 p.m. hanggang 11 a.m. po kagabi. And then kaninang umaga po ulit bago mag 5 a.m. nagkaroon po tayo ng volume po na papasok na Metro Manila, galing probinsya. Ngayong hapon, maaring meron nga po yung sinabi po ninyong hindi pa po umuwi. Pero baka hindi na po ganun karami. So hindi natin ina-expect na kung dadagsaman ay sobrang sikip na yung daloy ng traffic. Kamusta naman po yung sitwasyon po dyan sa NLEX po? Marami ho bang aksidente po nangyari over the long weekend? Marami ho bang nasiraan? Kamusta naman po? Opo, meron pa rin naman po tayong naitalang mga insidente po pero again, yun pong nakikita namin sa figure po namin ay talagang mas mababa din po kumpara po dun sa nagdaan na Holy Week. At ang mainam po talaga ay wala po tayong naitalang major na incidente, major road crash. So wala po talagang aberya, no, na talagang na-monitor, aksidente. no? Sa akin naman po, ang tanong natin ngayon ay gaano po talagang kalaki yung natulong po ng ating RFID system? Kasi speaking of aberya, Hello syempre po? yung iba po no, na hindi nakapag-load. Pakiulit. I think Sorry. Oo. Sir, gaano po kalaki sa tingin ninyo ang naitulong po ng ating RFID system? Kasi nakakatuwa nga po na walang major na aberya ang naganap nitong nakalipas na long holiday. Pero isa po yan sa, kumbaga, cause of delay, yung mga hindi po nakapag-load sa kanilang mga cards. But even with this po, gaano po kalaki yung epekto po ng pagkakaroon natin ng RFID system? Opo, sa ngayon po ay, yun po, dala na rin po siguro nga na medyo mas mababa yung traffic po natin. Malaki pa rin po ang tulong talaga ng mga naka-RFID. Bagamat meron pa rin po mangilan-ngilan tayong insidente na yun nga po ay hindi sapat yung load pero hindi na po ganun karami. So maayos po yung daloy natin ng mga motorista dito sa mga RFID lanes natin. Bagamat dito sa ating mga cash lanes, nagkaroon pa rin po ng mga medyo mahabang pagpila lalo na po dito sa mga entries coming from Metro Manila dito sa Balintawak at Karuhatan at saka Mindanao. Sir Rob. Talagang opo. Yes, Sige, go ahead, sir. Opo, talagang meron pa rin pong mga hindi nagpapakabit ng RFID at nakita rin po na yung iba na wala po talagang load kahit may RFID. Pumipila pa rin po sa cash lanes. Sa Cash lane. Sir, ito na lang po, siguro liwanagin po natin na pwede na po pala na maging isa lang yung RFID, hindi na tayo auto-sweep at yung isa, isa pa ay dalawang klase yan, auto-sweep at and, saka ano nga ba yung isa? Sir Robin, ano yung nga ba? Isa, di ba dalawa po yan? Auto-sweep at saka easy trip po. Yun, Easy easy trip Oo. at auto-sweep. Kasi napaka-hassle po niyan para po sa aming mga motorista na naging dalawa pa. Pero meron na po tayong programa na pinag-isa na po natin para hindi ka na mag-iisip kung saan mo ba ilo-load ito. Depende po kung saang area ka Opo, dadaan. Paano po Yes, mag-register? Paano po makakuha ng unified po na RFID ang ating po mga kababayan? Opo. Actually, if I'm not mistaken po, nag-umpisa po ito last November last year pa po yung unified RFID po.
Meron step by step actually na ano po, pwede pong mag-ano sa online po ng EasyTrip or doon sa AutoSweep ano po. Kasi may mga susundan po kayo doon dahil mangyari po i-retain po yung isa, magpipili po kayo ng kung alin po yung i-retain yung RFID. May mga ano po doon online pero kung may oras po, pwede pong bumisita sa mga on-site offices po ng EasyTrip or AutoSweep. At tama po kayo, mas maganda nga po pagka meron na po kayong isang RFID for all expressways nga po dito sa Luzon, mas madali pong mag-monitor ng ano po kasi isang balance na lang po yung titingnan po natin. At yung aming system naman po, maging dito sa amin or dun sa mga San Miguel Expressways, wala naman pong distinction dun sa pag-grid ng RFID system. So, pipiliin lang po kung alin po talaga yung i-retain po ninyo. And also kung dalawa pa po ngayon, yung pag halimbawa mag-avail na po kayo, yung pong load nung hindi nyo pipiliing sticker ay in 3 days, alam ko po in 3 working days, malilipat po yung automatically dun sa i-retain nyo pong RFID account. So kailangan natin lang ulitin, no, Sir Robin, kailangan irehistro, hindi po automatic na magiging 2-in-1. No? You have to register it. Kasi mamaya may mga Tama po ma'am, mag-assume. i-visit lang po yung easytrip.com easytrip.ph, www.easytrip.ph. Meron pong susundang, I think 4 or 5 steps lang po yun. So kailangan mag-register po at kasi kung hindi naman po mag-avail nung ano ay gumagana pa rin naman po yung mga separately. Separate stickers. Opo. Sir Robin, ano lang ito, baka naman. Kasi nga last week po, no, bago po nag-long weekend, sabi po ng ating Pangulo, yung Calax, libre, yung toll ng 1 buwan. Meron ho bang mga hakbang ang NLEX po na gawin rin pong libre ang toll para lang po maibsan po ang ano ba ito? Kalbaryo ng ating mga motorista? Opo. Ang pagkakaalam ko po yung Calax na bagong segment na binuksan, yun po yung libre. Usually kasi pag nagbukas ng bagong segment, libre po ito. Kadalasan na po, ng 1 buwan po yung ano. So, yun din po yung ginagawa namin. And dito naman po sa NLEX, ang nakikita ko soon na bubuksan po ay ito pong segment 8.21A, yung pong papuntang Quirino dito sa may Novaliches. So siguro mga second half this year po yun mabubuksan. Okay, so pag may bagong segment ang binubukas, doon lang po natin maasahan ang libreng toll. Pero sa NLEX kasi, yan talaga ang gateway papunta ng Baguio, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Diba? Pangasinan. 'Di ba? Yun po talagang daanan eh. Marami po talagang dumadaan dyan sa NLEX. Opo. Ang alam ko meron din pong bagong bukas sa DPWH pa rin po, ano, pero kami na po kasi yung nagbabantay as of now, temporarily. Ito pong Central Luzon Link Expressway, binuksan na rin po yung mula Aliaga hanggang Cabanatuan. So wala pa naman pong toll fee doon sa expressway na yan. Okay, sige. Sir Robin, baka meron po kayong gustong i-anunsyo, bigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ngayon po. Opo, yun pa rin po mga paalala natin sa ating mga motorista. Yun po, siguro magpasalamat ako kasi mas konti talaga yung mga insidente natin. So I think nakiisa yung ating mga motorista na naghanda bago bumiyahe. So dapat hindi lang po during Holy Week po yun. Araw-araw po bago bumiyahe, nakahanda po sana yung ating mga motorista na ma-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po yung magdadrive. At isa pa po, yun po yung sa RFID, kung yung mga ibang wala pa pong RFID, kung pwede na po magpakabit, pwede na rin po yung one RFID for all expressways para mas madaling i-monitor. Tiyak po na mas maayos pa rin po yung daloy ng traffic natin dito sa dedicated RFID lanes. Ayan. Okay, maraming salamat po Sir Robin Ignacio sa inyong serbisyo at sana nga ang ating mga motorista ay nakinig at narinig po ang inyong panawagan na maghanda bago bumiyahe para iwas aberya. Maraming salamat po Sir Robin. Yes, Thank you, maraming salamat po at magandang umaga po. Magandang umaga rin Thank po you. sa inyo. At ang oras, alas 9:19 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin
lilinisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas po nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drugstore, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang mga leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Yan po ang King's. At ang oras, alas 9:20 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Oras, alas 9:22 na po ng umaga. And summer mode on. Ka-Flash, handa na ba kayong mag-splash into summer? Kami na pong bahala sa delivery ng inyong essentials. With free pickup anywhere and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. At ang oras muli, alas 9:23 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Bumuo ang Department of Agriculture ng Food Security Task Force para palakasin ang monitoring at pagtugon sa mga potensyal na paggambala sa supply, presyo at kalakal ng mga produktong agrikultura. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa akbang na ito, isinasa formal at pinapalitan ang dating ad hoc monitoring system ng isang mas may istrukturang pamamaraan ng pagbabantay sa mga pangunahing bilihin na may gabay ng datos. Magsasagawa ang task force na pang-araw-araw na paglalatag ng sitwasyon ng bansa pagdating sa pagkain. Magsusumite ito ng ulat sa Kongreso at sa Office of the President para suportahan ang mga desisyong pang-pulisiya. Sa umpisa ay tatakbo ang operasyon ng task force sa ilalim ng Department of Agriculture. Tututukan nito ang pangangalap ng datos, paggawa ng mga ulat at paghatid ng mapanahong impormasyon sa mga gumagawa ng pulisiya. Inanunsyo rin po ni Laurel na naghahanda ang DA para sa pamamahagi ng direct fuel subsidy para sa mga trucker para ibsan ang tumataas na gastos sa transportasyon na labis na nagpapabigat sa mga magsasaka ng gulay. Ayon po sa mga magsasaka at mga trucker, tumaas na ng doble o triple ang gastos nila sa transportasyon ng gulay mula sa mga highland farm patungo sa mga trading center at mga pamilihan. Apektado rin ang sektor ng agrikultura dahil po sa pagkakagambala ng pandaigdigang shipping routes lalo na po sa Middle East. Nagdulot ito ng pagkalugi sa mga exporter ng produkto tulad ng saging at pinya dahil napipilitan sila magbenta sa mga mas mababang presyo sa ibang merkado. Para matugunan ito, nakikipag-ugnayan po ang Department of Agriculture sa mga institusyong pinansyal para matulungan ang mga exporter. Sinusubukan din ng pamahalaan na palawakin ang mga export markets sa Africa, Australia, Europe at Southeast Asia. Samantala, naghahanda ang pamahalaan ng malawakang hakbang pinansyal para maprotektahan ang ekonomiya laban sa epekto ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon po kay Senator Sherwin Gatchalian, kailangang maghanda ng supplemental budget para matulungan ang mga sektor na pinaka-maapektuhan kung magpatuloy ang krisis. Tinatayang maaring mangangailangan ng karagdagang pondo mula 60 billion pesos hanggang 400 billion pesos depende po sa magiging sitwasyon. Sinabi naman po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na dapat maiayos ang paggamit ng humigit kumulang 230 billion pesos na potensyal na pondo mula sa pambansang budget para sa 2025 at 2026. Pinag-aaralan din ng mga mambabatas ang pagbibigay ng direktang tulong pinansyal sa mga mamamayan. Kabilang dito po ang 1,500 pesos na buwanang ayuda para sa mga benepisyaryo ng 4Ps at iba pang mahihirap na pamilya. Nagbabala naman po si Senator Ping Lacson laban sa agarang pag-aalis ng value-added tax o ang VAT
sa produktong petrolyo dahil maaari itong magdulot ng malaking kakulangan sa kita ng gobyerno. Ang aking tanong lang dyan, hanggang kailan? Hindi naman unli yung pondo ng gobyerno. Diba? Diba? At- So, hanggang kailan sila, sige, pwede natin bigyan ng ayuda, pero hanggang kailan? Hindi naman pwede hindi natin alam kung hanggang kailan ng krisis Diba? Pero marami na nag-aaray, pati yung middle class, kasi nga sila yung nagbabayad ng income tax. Automatic, kinakaltas yan tuwing buwan. Diba? At kada sweldo ang kanilang income tax, tapos lahat ng binibilin mo may VAT. Diba? Lahat talaga ng produkto may VAT. Kaya aray na talaga lahat. I don't know how long the government can sustain it. Sinasabi nila may nagbalik na ng ilang milyon, 600 million pa lang. Sa flood control, Yun pa lang, billion ano? pa lang. At iilan lang yon. And alam naman natin, ang dami mga kasangkot dyan. Kaya nako, kailan kaya tayo ang big fish. makakakuha man lang ng, di ba, yung mga inutang sa atin at kinurakot. Para magamit natin ngayon. Correct. Di ba? Times like this, talagang kailangan natin. Every peso counts. Iba pa pong balita, nagbabala naman ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines na vulnerable ang supply ng gamot ng Pilipinas. Inirekomenda ng PHAP ang pagkakaroon ng 6 na buwan na national inventory. Nagbigay ng 10 suhestyon ng grupo para mabawasan ang epekto ng pagkakagambala sa supply at pagtaas ng presyo ng mga gamot. Kabilang sa mga suhestyon ng paggamit ng Joint Demand Forecasting, pagtatatag ng National Medicines Logistics Command Center at pagbibigay prioridad sa mga pharmaceutical shipments sa pamamagitan ng mga green lane. Nitong nakaraang linggo, naghayag ng pangamba ang Department of Health ukol sa posibleng pagsipa ng presyo ng medisina dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Ayon po sa PHAP, critical hub ang Middle East para sa shipping ng mga pangunahing produkto, kabilang na po dyan ang mga gamot. Nilinaw naman ng PHAP na wala pa silang nakikitang kakulangan sa supply sa ngayon. Pero babala nito na kapag nagtagal pa ang mga pagkagambala, pwedeng maapektuhan ang supply sa Pilipinas. Bilang tugon, sinimulan na ng Department of Health ang pagsasagawa ng nationwide inventory ng medical supplies at pag-iimbak ng mga gamot na karaniwang ginagamit. Yan pa, yun ang tinatawag natin domino effect, di ba? Domino effect. Ito na, Di ba? pati sa Produktong petrolyo, tapos kanina LPG, ngayon gamot, pati ng mga gamot. Anong susunod kaya? Di ba? Pagkain, ano pa ba? Lahat na, di ba? Hay, nako. At ang oras, alas 9:29, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Idineklara na po ni US President Donald Trump na ligtas ang 2 piloto ng 2 eroplano ng Estados Unidos na bumagsak sa Iran. Naligtas umano ang 2 sa pamamagitan ng rescue operation na kinabilangan ng Central Intelligence Agency o ng CIA. Ipinagmalaki ni Donald Trump na walang nasaktan o namatay na Amerikano sa ginawang operasyon para iligtas ang 2 piloto. Habang sinasagawa ang operasyon na ginamitan din ng mga drone, nagsagawa naman ang CIA ng deception campaign. Ipinakalat ng CIA ang impormasyon sa loob ng Iran na nakuha na ang 2 piloto bago pa man ito nagawa. Sinira naman ng US military ang 2 nitong MC-130J na eroplano na bumagsak sa Iran. Ginawa ito para hindi makuha ng Iran ang anumang teknolohiya sa mga naturang eroplano. Tumulong din sa operasyon ang Israel. Binabasa ko yan parang how interesting. Yung piloto, yung bumagsak nga, he was able to eject from the airplane. Nagtago daw siya sa mga crevices, sa mga butas-butas ng ng mountains daw. 30 hours he was hiding. Kasi pag siya ay nahuli, nako, di ba? I'm sure talagang anuhin yan. Talagang kakaltasin lahat ng alam niya, di ba? Tungkol sa, and you don't want to be a prisoner of war. Course, kasi, I mean, we don't want to say, pero syempre, you'll be subject to torture, you'll be subject sa intelligence, cross-examination. Diba? Hanggat masip-sip nila lahat ng kaalaman mo. Ay naman sinabi ni President Donald Trump, inassure niya naman yung American people na no American warrior will be left behind. Kaya masaya din niyang ibinahagi dati na may nasagip din sila na isa pang piloto pa. Ay, not piloto, sorry, military. May nakuha siyang general. Hindi na niya pinangalanan kung sino, pero na-save na daw nila. Ito nga, may pinalabas ulit si Donald Trump. Sabi niya, abangan natin bukas Tuesday, siguro Tuesday sa kanila. Yung 48 may hours. malaki daw na mangyayari sa Iran.
Ayan. Pero sige. Iran, nakita mo bang Iran, paano sila mag-reply? Oo. Diba? Ay, wala silang pakialam dun sa 48 hours na ultimatum. Oh, At di ba? sabi nga nila, ang ganito ng Iran mag-trolling ngayon. Oo. Trolling meaning, ano yung mga jokes nila, mga Oo. memes nila kay Trump, parang deadma sila. Deadma. Parang, sige, Oo. tignan natin. Oo. Parang ayun ang sagot nila. Samantala naman po, sa iba pang balita, pinaalalahanan ni House Committee on Justice Vice Chairperson Representative Jonathan Keith Flores si Vice Presidente Sara Duterte na ang hindi pagharap sa impeachment clarificatory hearings ay magmimistulang waiver para itanggi ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Flores, nakaangkla ang due process sa kung nabigyan nga ba na oportunidad para mapakinggan ang respondent at hindi sa kung nagamit nga ba ang oportunidad. Nasa sentro po ngayon ng debate kaugnay ng impeachment proceedings ang naturang legal na posisyon lalo pa at lumiban muli ang kampo ni VP Sara sa pagdinig habang patuloy na hinahamon ang pagiging lehitimo ng proseso. Nakatakda po ang susunod na pagdinig sa April 14. Nagbabala naman si Committee Member Representative Zia Alonto Andiong na hindi pwedeng gamitin ng kampo ng VP Sara ang desisyon ng Korte Suprema ukol sa due process kung umaakma lamang sa kanila. Ipinaliwanag ni Adyong na ginagawa ang pagdinig ngayon alinsunod sa direktiba ng Korte Suprema. Hindi nga nila sila dumiretso sa plenaryo para mabigyan ng due process si VP Sara. Naku, makita natin sa April 14 kung magpapakita ba si VP Sara. Pero sabi nga ni yung abogado niya si Attorney Coa, Attorney Michael Poa. Attorney Michael Poa, na part of their strategy yata yun, na hindi rin Hindi magpakita. magpapakita. And also, If ever, di ba, hanggang parang hintayin nila kung umabot sa Senado. na. Oo, kasi yun talaga ang maghuhusga. Oo. Di ba, kung siya ay may impeach o hindi. Saka tinatanong nga nila, legitimate ba itong proceedings na ginagawa ng Kongreso? Kongreso, oo. O ito, kanina, speaking of big fish, Ah. ito, si Aga Mulak Ito ang naman masarap na nakahuli. fish. Masarap naman daw na Oo, fish. siya yung nakahuli Ah. ng malaking isda. Sana all. So, yung big fish na politiko, wala. Pero si Aga, nakakuha siya literal na malaking isda. Ayan, nahuli niya over the weekend. Trending po ang aktor at ang napakapogi si Aga Mulak matapos mag-viral ang kanyang nahuling malaking isda. Anong klaseng isda kaya yan? Parang sarap, ano? Oo. Sa kanyang social media post, ibinida, syempre ni Aga, ang nahuli niyang big fish na Wow. talaga namang ikinabilib ng netizens at kapwang mga artista. Ayon po sa aktor, hindi niya inaasahan ang ganong kalaking huli at tinawag pa niya itong unbelievable experience. Samantala, nagpahayag ng hiling ang fans na sana'y mahuli na rin ang mga tinaguriang big fish na politiko. Mga matataas na opisyal at mahalagang tao na umano'y nagpatakbo ng sistematikong katiwalian, partikular na po sa malalaking proyekto sa flood control projects at infrastructure. Sana raw ay magkaroon po ng isang aga na makakahuli ng mga big fish sa nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang gusto ko malaman, anong klaseng isda kaya yan? Ang sarap. Hindi At naman yan saka- tuna, no? Hindi. Oh, parang, bisugo. Bisugo. Ganyan kalaki? Grabe Sarap yung na. nabibili ko sa palengke, yung ganyan lang, yung piniprito. Paano mo yung piprito? Parang- Kailangan mo i-chop-chop. Parang isang linggong ulam yan ni Aga at ni Charlene. Oo, buti ko isang linggo lang, di ba? At saka Magkano- gano'ng kabigat kaya rin yan, di ba? Ano yun ano yung big achievement yan para sa mga fishers, Oo, mga nag-fishing, nag-fishing, ganyan, di ba? Oo. Naku, proud na proud. At saka laki ng pinayat ni Aga. Oo nga, I was gonna say, Oo. bumabalik alindog si Mr. Oo, Aga si Mulak, Aga, si ha? Morning. At saka saan kaya niya yan nahuli? Anong sa katubigan saan? Sa Batangas Oo nga, ba no? yan? Di ba? Oo Kung nga, saan no? kaya niya, saan siya umabot para makahuli ng ganyang laki malaking nga ng isda na yan. Congratulations, Morning! Okay. Oh, samantala naman to, balitang sports po tayo ngayon dahil special ngayong araw dahil pasok na ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at ang club niya sa OJLP. Pwede ba sabihin na OAJLP na lang. Olympic Antibes One Less Pin. Pero ano ba to? French pala siya. French ba to o ano? So, ayan, kung ano man, ito, Olympic Antibes One Lupin. Yan, One Lupon. Sa finals ng top 12 ng French Men's Artistic Gymnastics Championship. Ang top 12 series ay ang premier club competition ng France. Tampok ang 12 sa pinakamagagaling na team sa head-to-head format. Tinulungan ni Yulo ang koponan na talunin ang SMB Gymnastique sa score na 44-29 sa semifinals noong Sabado, April 4. Makakaharap nila sa finals ang defending champion ng ASVG Valori na may
sa May 15 para sa titulo. Samantala, tuloy din ang laban ng batang kapatid ni Carl Azulo sa World Cup Series Cairo leg. Pasok sa final si Eldrew matapos makuha sa ikatlong pwesto sa men's horizontal bar ng 2026 World Cup Series Cairo leg sa Egypt. Bit-bit ang 13.466 points mula sa kanyang qualifying round. Nanguna naman si Li Hong yan ng China, sinundan ni Luciano Leterrier ng Chile, habang nasa 10th place naman ang kapwa Pinoy na si Juancho Miguel Besana at kabilang sa reserve list. Bagamat hindi siya pinalad sa vault at parallel bars, ito naman ang ikalawang final sa Yulo matapos makapasok sa men's floor exercise. Basta congratulations pa rin sa ating mga atletang Pinoy. At ang oras, alas 9:37 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 9:37 at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Oras! Alas 9:39 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. IMAC. At ang oras muli, alas 9:39 na po ng umaga. At ito, napakaganda pong storya to dahil mula sa simple materyales sa bahay hanggang sa modernong produkto at kabuhayan. Patunay na ang kawayan ay isang green gold dahil malaki po ang naitutulong ito sa kalikasan at sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Bukod sa matibay at madaling paramihin, unti-unti rin itong kinikilala bilang isang magandang oportunidad sa negosyo na may malaking potensyal sa hinaharap, lalo na sa export. Ano nga ba ang kahalagahan ng kawayan at paano ito nagiging susi sa sustainable na kabuhayan? Panoorin po natin to. Alam nyo ba na may malalim na kahulugan sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas ang kawayan? Itinuturing itong simbolo ng katatagan, kakayahang makibagay sa anumang sitwasyon, pagkakaisa at pag-asa ng mga Pilipino. Di ba nga't kahit na bumaluktot ang kawayan sa lakas ng hangin, hindi ito nababali at bumabalik lang sa dati. Ang kawayan ay isang uri at siyang pinakamalaki sa mga halamang damo. Kilala ito sa pagiging matibay at flexible kung kaya't nagagamit ito sa maraming paraan. Maraming klase ng produkto ang nagagawa gamit ito, tulad ng mga muebles, mga damit, mga instrumento, at marami pang iba. Nagagamit din ito sa mga construction bilang materyales. May mga uri rin ng kawayan na maaaring kainin. Sa 5 ektaryang lupain na ito, dito sa Antipolo City, itinayo ang Carolina Bamboo Garden noong year 2000. Makikita sa bamboo plantation na ito ang mahigit sa 45 na natatanging uri ng kawayan. Itinayo ng entrepreneur, environmentalist at humanitarian na si Carolina K. Gozon Jimenez ang Carolina Bamboo Garden bilang hobby. Pero hindi nagtagal ay naging workshop venue, learning center at agricultural training institute na rin ito. Naging source na rin ito ng kawayan para sa mga gumagawa ng engineered na kahoy at mga architectural project. May museo rin ito kung saan makikita ang iba't ibang bamboo artifacts. Ito si Teddy Apelido, ang farm manager at forester ng Carolina Bamboo Garden. Siya ang nagtuturo rito tungkol sa pagtatanim, pamamahala, pagpaparami, pag-aani at pagnenegosyo ng kawayan. Ano ang iba't ibang uri at katangian ng mga kawayan na tumutubo sa Pilipinas na maaaring gamitin sa commercial na aplikasyon? Dito nga sa Bamboo Garden, meron tayong 7 na native species. I-mention ko na dyan yung ito nga, laak, buho, bolo, kawayan tinik, anus, puser, saka yung bayog. Yan yung mga native natin. The rest, puro na taga sa ibang bansa na. Kagaya nitong bayog, isa sa mga native na sa Philippines. Ito, ginagamit sa construction, sa furniture, yan. Isa sa mga ito, native natin. Yun, pwede rin sa sa yung labong, edible din ito. Ito naman, kawayan tinik. Ito yung, kung may farm ka, ito yung pinakamagandang itanim sa perimeter.
compared kung halimbawa magbabakod ka is barbed wire, ito na lang kasi tignan mo yung kapal niya, hindi ka makakapasok dyan. Yung other uses ng kawayan tinik is para sa mga scaffolding. Ito, isa sa mga native natin, yung tungbuho. Philippines ito, para sa wali, basket, for handicrafts, yan. Ito yung ginagawang sawali, para sa mga bahay kubo. Pwede rin siyang gamitin pang bubong. Ito yung pinaplaten, yung dinidiktik talaga na parang sawali, gagawing sawali. Ito yung isa sa mga native na kawayan natin, yung bolo. For construction, furniture, fish trap, yan. Katulad itong black, exotic ito, galing ng ibang bansa, galing Indonesia. Ito, karamihan ginagamit ito sa musical instrument, handicraft, pwede rin sa landscaping. Ito naman wamin, galing naman ng China, pang landscape, ornamentals, interior decor, yan. Pwede rin sa medicinal. Ito naman machiko, galing naman ng China. Ngayon, yung sinasabing labong, yan, pinaka-the best. Ito kasing machiko, kasi ito galing ng ibang bansa compared dito sa native natin. Saka ito, meron na mabibiliin kan sa market. Yung isa siguro niyan, good for 10 person yan. Isa lang. Kasi sa bamboo naman kasi, almost mga 80 to 85% na edible, pwedeng pagkain. Ang kaganda lang kasi nito, pwede mo nang, not necessarily na pakuluan mo. Pwede namang slicein tapos gano'n lang. Ano ang mga paraan at teknolohiyang ginagamit sa pagproseso at paggamit ng kawayan? Ito yung isang method ng propagation namin. Marcot ang tawag dyan. Yung marcot, binabalutan mo yung binabalutan mo ito mismo sa sa branches dito sa buko. Babalutan ito ng moss. Tapos kailangan ibabad mo ng root hormone overnight. Tapos ibabalot mo siya ngayon dito. Overnight ay ibabad mo sa tubig na may root hormone. Ikabit mo ngayon dito. And then tatalian mo dito para hindi mahulog. Isang procedure ng propagation namin to, isang type ng propagation namin to. Marcot ang tawag dyan. Seedling production. Isa sa pwedeng kitain sa bamboo. Tapos, saka napakadaling low maintenance lang yan. Pag tinanim mo sa tamang panahon, yun lang. Wala, kasi i-compare mo sa ibang halaman kasi walang walang sakit. Basta tama lang yung pagtanim mo, planting season. Pagkatapos, yun lang. Very low maintenance ang bamboo pagdating sa pag-aalaga. Saka yun nga, walang sakit talaga. Maliban lang kung gagamitin mo na mismo. Halimbawa, pang construction, kailangan gumamit ka na kailangan i-treat mo siya sa chemical. Sa ngayon, ang ginagamit namin yung boric acid saka yung borax. Pagdating naman sa pang-construction o commercial purposes, itong giant pinakamabenta sa amin. Actually, kung nakita nyo sa Facebook, yung si Architect Christian Salandanan, bumili sa amin ng 500 pieces na giant. Ginawa niyang pavilion sa Batangas ng 2018 SEA Games. 500 na piraso na giant. Isinusulong ngayon ng Department of Environment and Natural Resources ang pagpapalaganap sa produksyon ng mga katutubong puno at ng iba't ibang uri ng kawayan sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga bagong nursery at pagbibigay buhay muli sa mga dating kakahuyan sa buong Pilipinas. Ayon sa DENR, nararapat na suportahan ang local bamboo industry dahil mahalaga ito para sa pagtatatag ng mga urban green spaces. Kaya kung interesado kayong pumasok sa pagtatanim, pag-aalaga o pagnenegosyo ng kawayan, baka mabuting lumapit sa mga eksperto tulad ng Carolina Bamboo Garden. Ang kawayan ay halimbawa ng likas na yaman na maaaring magbigay ng mga solusyon sa ilan sa pinakamalalaking problema sa mundo tulad ng climate change, polusyon at kahirapan. Makabubuting ikonsidera natin ang pagtatanim nito,
hindi lamang para sa ating pakinabang sa kasalukuyan, kundi para na rin sa ikabubuti ng buhay ng mga susunod na henerasyon. Ayan, ang mga kawayan. Ako, I love those bamboos. Lalo na when Ganda. it's swaying, Oo. di ba? Parang how gentle. Diba? Tapos, lalo na yung mga matataas. Oo. Gustong-gusto ko yun. Tapos green na green. Ginagamit nila yan ngayon dahil resourceful ang Pinoy. Sa na gate, Oo. yung iba ginagamit nilang pantakip na yung mga bamboo. Bamboo. Ang problema dyan, ang mahal na ng bamboo. Kasi minsan magde-decorate ako, halimbawa sa munti kong hardin, Oo, ayan, maglalagay bibili ka. ako ng bamboo. Naku, yung ganyang kaliliit, ang mamahal na. Talaga? Pero ang Oo. bilis niyang tumubo, ah. Pwede mong i-ano na lang, ano? Alam ko, Oo. mabilis tumubo ang bamboo, ang kawayan. Oras, alas 9:49 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Speaking of, Yan na speak nga, of the yan na. devil. Walang iba kung hindi si Donald Trump. Muli nagbanta po si US President Donald Trump na sisirain ang mga power plant at tulay ng Iran kapag hindi ito binuksan ang Strait of Hormuz sa lahat ng shipping pagsapit ng Martes. Ano kaya to? US time? Siguro, no? Minaliit naman ng Iran ang ultimatum ni Yan Trump. Ayon po sa Iranian Revolutionary Guard Corps, magiging impyerno para sa Estados Unidos ang gitnang silangan kapag itinuloy ni Donald Trump ang mga banta nito. May tinatayang 190,000 na miyembro at 450,000 na reserves ang Iranian Revolutionary Guard Corps. Dami, Ang ha? dami yan. Matapos inlunsad ang airstrike na nagresulta sa pagkakapatay kay Islamic Republic Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, hinikayat ni Trump ang IRGC na ibaba ang kanilang mga armas kapalit ng immunity. Tinanggihan ng IRGC ang alok. So, malalaman natin sa Martes. Ayan na ang tawag. Ano yung tawag doon? Magtutuos. Ang tawag dyan ni Trump ay Power Plant and Bridge Day in one. Power plant and bridge Tapos day. sinabi nga niya na ito'y magiging impyerno para sa inyo. So, kung Ayan. ano man, sana sa Martes, ang maganda dyan, sana matapos ang gera at sa konting, kumbaga, the least casualties. Diba? Kasi Ang daming mga sibilyan. ang daming mga sibilyan. bata Sana na hindi nadadamay. sila yung maipit, di ba, Oo, sa crossfire. So talagang tayo ay patuloy tayo manalangin na sana po talaga ay matigil na, Kaya matapos na ang sabi crisis. din ng mga Pilipino, di ba, dahil binigyan tayo ng safe passage ng Iran, di ba, para sa sa ating Strait mga of Hormuz. vessels, di ba? Oo. Alam mo, nakakatuwa din yung mga Pilipino, no? Oo. They're paying it forward kasi sabi nga nila, baka it's time din na magpadala rin tayo ng tulong kahit paano doon sa mga nabibiktima na halimbawa ng mga sibilyan, Oo. yung mga bata, ano ba naman yung konting, halimbawa, may padala rin natin, di ba? So, ang mga Pilipino rin talaga, no? Kahit na tayo nagsasuffer Sige, na. ikaw papadala ko. Sabi ko, peace, make peace. Oras, alas 9:51 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano, sa palagay nyo? Oras! Alas 9:52 na po ng umaga. Ito po ang ating question of the day. Ang sambayanan pinusuan natin. Paano kayo nakakatipid sa konsumo ng LPG sa pagluluto? Basahin po natin ang mga comments mula kay Rose Bunado. Bago magluto, sabi niya, prepare muna lahat ng ingredients. Gumamit ng timer. Pag nagpapalambot ng karne, manok, isda at itlog. Isara ang tangke pagkatapos gamitin. Mag-isip ng mga recipe na madaling lutuin. Ayan na nga yung mga sinabi ni Arnel kanina, di ba? I-prepare nyo muna, hindi yung habang naka-on na yung kalan, doon lang ka kayo mag-chop maghahanap or ng bawang o ng sibuyas. Oo. Dapat nakahanda na yan. Yan. Oh, sabi naman ni Femery Michelana, isang beses na lang magluto sa maghapon. Ayun, Pwede rin oo. yun, di ba? Correct, oo. Damihan mo na, Oo. para yun nga lang, umay factor. Kung kinain mo ang adobo sa lunch, dahil marami, hanggang gabi, adobo ulit. Sabi naman ni Gary Ayran, sa umaga, tanghali at gabi, kahoy o kalan, di uling. Sa madaling araw, LPG. Para hindi hassle, alternate. Pero alam mo, masarap yung mga ihaw-ihaw, Oo, di na ba? coal, di ba? Charcoal, iba pa rin yung Oo, lasa correct. ng uling. Sabi naman ni Maria Grem, Euro House Gas
stove. Dati, hindi inaabot ang 1 month ang gasol namin. Ngayon, nagiging 2 months na, legit. Mayroon pa siyang pag-promote ng Okay, sabi naman ni Henry Villegas, huwag muna mag-init ng tubig pag maliligo sa umaga. Grabe naman. Di ano na lang. Isasak mo, talon-talon ka na lang. Talon-talon ka na lang, di ba? Para magising talaga lahat ng mga buto-buto. Pero alam mo ba, may tip ako sa mga gustong gawin talaga itong sinabi ni Henry. Kasi nag-cold, alam mo yung cold plunge? Nakwento ko sa'yo dati yan. Yung longevity labs ngayon. May tinuturo sila na pwede ka daw talaga sumuong sa talaga napakalamig na tubig. Correct. Kung kayo po ay balak sundan itong payo ni Henry, may breathing exercise pala yan. So breathe out, in sa nose, out sa nostril. Pero totoo yan. Sinubukan ko siya kasi. Ako naman, nasasabihin ko, at this time, ang init-init, there's no point in boiling water to take a bath. Di ba? Sa sobrang init, masarap nga maligo ng malamig na tubig para pag magising. Para fresh na fresh. Mag-hot bath ka lang pag malamig ang panahon. Pero pag summer, mag-malamig na Kaya tubig. mo? Kaya mo na hindi, I look forward to it. Kasi Cold, nga, so yung, I don't anymore turn on the heater pag malamig, pag mainit. Kasi nga, masarap yung galing sa, sa faucet na lang. Okay. Anyway, sabi naman, ikaw na to. Sabi ni Ross Galang, isinasapaw na lang po sa sinaing na kanin ang itlog. Pwede. Tama. Ipapatong mo na lang dyan. No? Instead na iluto ng hiwalay at isang beses na lang magluto ng kanin sa buong araw. Tama naman. Correct. Oo. Damihan mo na lang, di ba? Hanggang itansya-tansya mo na lang. Sabi naman po ni Milagros Lumbao, isang lutuan na lang po, like sinigang, hanggang gabi na. Ito naman sinasabi mo kanina. Tapos sa uling kami nagluluto ng almusal, egg. Tapos may stock na tinapay or biskwit para merong ngangatain. Ayun, ngangat-ngatin. Practical po sa ngangat-ngatin. Ngangatain. Ngangatain sabi mo? Ngat-ngatin. Ang ngangatain. Okay. Practical po sa buhay ngayon. Kailangan magtipid. Naku, yan na. Sabi naman ni Arnel Alcantara, minsan ang luto at mahina lang ang apoy para makatipid. Alam mo, maghanap kayo ng mga recipes na less than 30 minutes. Dapat man sila ng lutong dasa tuwing Sabado. Really, huwag na kayo mag-deep fry kasi matagal. Tapos, sote-sote na lang, di ba? Tapos, yung mga karne, ihiwa nyo ng manipis na lang para mas mabilis maluto. Di ba? Tapos, kunyari, cube-cube, mas maliit para it's faster. Kasi if it's bigger, the cube, it takes a longer time Sabagay, So, gawin yung bite size, liitan ninyo. Giniling, ganyan. Or giniling para mas mabilis. Tapos, maghanap kayo ng mga recipes na less than 30 minutes. Ayun. Di ba? Cooking it less than 30 minutes. Huwag na kayo magpalambot unless may pressure cooker. Huwag na muna kayo magnilaga unless nga sa uling o sa firewood. Kasi pag LPG, naku, ang tagal niyan. Okay, Talas, ang dami nating tips ngayon Oo nga. Sabi naman ni Loreto Bayot, hindi na ako gumagamit ng LPG. Kuryente, ikaw, Jobel, ka natatawa. Kuryente na lang, hindi pa mabigat at makatipid na pambilin mo ng LPG. Sa kuryente mo katumbas ay isang buwan. Yan ang mga induction cooker. Sabi naman ni Diogrades Irish Nunez, nagsasayang na ako ng marami hanggang hapunan na. Correct. Yun na lang. Talagang maghanap na lang po tayo ng mga paraan para makatipid talaga ng giniling, mabilis yan. yan. Mga 30, less than 30 minutes, mga gisa-gisa, kasi yun ang mabilis. Diba? Huwag na kayo magpakulo, huwag na kayo magpalambot, huwag na mga kare-kare. Ako, huwag na muna yan. Na muna yan. May tanong ako sa'yo, Pat Pip. Hindi ako gumagamit ng LPG kasi natatakot ako sa mga balita ng bata ako. Nung lumalaki ako, yung sumasabog daw. Paano kapag nakaamoy ka ng, alimbawa yung You should close the tank mismo. Di ba kasi... Di ba may sumisingaw? Di ba? Hindi, yun na nga sinasabi ni Arnel. Kasi di ba yung tanke, may safety valve. That is what you turn off. So that if there's a leak there, talagang off na siya. Tapos syempre, yung sa stove mo, yung sa stove top, yung sindi doon, dapat siguraduhin mong sarado talaga. Tapos pag may naririnig ka, naaamoy, Di ba yun ganon? talagang papatayin mo talaga yung safety valve. Ayun pa yung tanong ko. Kaya ako natanong kasi, di ba, syempre, pag nag-leak yan para ba yung tubo ng tubig, no? Kapag may leakage, mas madalis maubos yung tanke. Correct. And that's dangerous. Lumapit ka lang sa apoy, sisiklab talaga Naku, yan. Kaya may mga bahay, di ba, na yun na nga, dahil nga, yung may mga leak, di ba, na hindi na napatay yung kaya dapat i-check ka, no? Kaya dapat i-check. Pa-check nyo. Ito, bago magtapos. Ayan, dahil, pasensya na po, dahil 10 magkakapatid ang nanay ko. Sige. Kaya marami ako mga pinsan. May nag-birthday na naman. Happy birthday sa aking mga pinsan, si Dr. Jill Valdez. Ngayon may asawa na siya, Ramos. At si Attorney Hazel Thea
Puyawan. Yan. Happy birthday po sa inyo. At nagdebut din ang aking pamangkin na si Chichi. Kaya happy birthday sa'yo, sweetheart. Talaga Ay, meron talaga siyang kodego. Kasi natatakot ako baka mamaya may... Makalimutan niya. Ang haba kasi ng pangalan nila, ginagawa ko na nga nickname lang. At syempre po, tandaan po natin na dito sa ESPN, mahalagang yung palagay. Mahalagang bahagi yan, paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi nga pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan po natin ang mga problema, mag-food trip tayo, gumala at gumawa tayo ng mga masasayang alaala. At patuloy pa rin po tayo manalangin, lalo na sa Martes, matinding panalangin na sana po talaga matapos na itong gera po sa gitnang silangan. At po, lahat po tayo ay sabit. Kaya bukas, samahan nyo pa rin kami ni Ricky Girl. Dito lang po sa ASPN. Sa palagay nyo. Susunod na po ang Kada Umaga, girls! At mamaya po, abangan ninyo yung development sa international news na yan, Ayan. no? Sa mata ng Agila International, alas 9:30 po ng gabi. Dito lamang sa Net 25. Happy Monday! See you tomorrow, everybody! Information